Pinili ni Kaigme ang manirahan sa bukana ng gubat. Bantay sarado niya kasi ang daanan ngayon. Dahil iyon lamang ang tanging pwedeng daanan, palabas man o papasok sa lugar ng mga tao. O di kaya ay mga hindi pangkaraniwang mga nilalang tulad ng mga aswang. Ang ibang mga parte o sulok ng kagubatan sa labas nito ay matagal na panahon lalagyan ng selyo ng mga namayapa ng albularyo at antingero. Ang sinumang magtatangkang dumaan sa may mga orasyon ay paniguradong matutusta dahil sa lakas ng kuryenteng nakaharang sa mga ito. Ang isa pang rason kung bakit mas piniling magpatayo ng bahay at manirahan ng matandang Segme sa bukana ng gubat ay dahil sa masalimuot niyang nakaraan. Hindi niya kasi nagawang iligtas o protektahan ang kanyang asawa at anak nang salakayin ang mga ito ng aswang. Abala kasi siya sa pagtulong sa babaeng buntis ng mga panahong iyon. At hindi niya inakalang pati pala ang kanyang pamilya ay nasa peligro ang buhay. Nailigtas nga niya ang babaeng buntis sa tiyak na kapahamakan, pero ang kanyang mag-ina ay sinawing palad. Kaya simula nang mangyari iyon at may libing ang mga bangkay ng kanyang pamilya at nakaahon siya sa pagluluksa, ay mas pinili na lamang niyang mapag-isa. Tumanda na si Kaigme sa pagbabantay sa bukana ng gubat. Wala siyang pinapalampas na aswang na nagtatangkang tumaan doon dahil agad niyang kinikitilan ang mga ito ng buhay. Subalit, sadyang matatalino ang mga aswang. Ginamit nila ang katandaan ng lalaki para makagawa sila ng paraan para makapangbiktima ng mga tao. Si Macario, pinuno ng mga aswang sa gubat na halos kaidaran din ni Kaigme, ay gumawa ng imbitasyon gamit ang palipad hangin sa isa sa mga lalaking manananggal na kanyang kaibigan. Dahil sa malalim naman ang kanilang pinagsamahan noong malaya pa silang maglabas-masok sa gubat ng walang harang at nagbabantay, ay kaagad na pinaunlakan ng manananggal na si Arthur ang paanyaya ng kaibigang aswang. Gabi ito pumunta kaya hindi na napansin ni Kaigme ang pagpasok nito sa pamamagitan ng paglipad. Isang maitim na plano ang pinag-usapan ni na Arthur at Macario para sa ikakatagumpay ng kanilang kagustuang makakain muli ng mga laman ng tao at makainom ng sariwang dugo. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang usapan, ay nagkamay muna ang mga ito bago tuluyang lumipad si Arthur palabas ng gubat. Pagbukas pa lamang ng bagong sikat ng araw, ay isang masamang balita na ang dumating kay Kaigme buwat sa mga taong naghatid sa kanya nito. Ayon sa mga ito, ay may isang lalaking manananggal na nanggugulo ngayon sa kanilang lugar. Kaya kailangan nila ang tulong ng matanda. Dali-dali namang kinuha ni Kaigme ang kanyang armas na 45 baril bago ito sumama sa mga ito. Naabutan nga niya ang lalaking manananggal na si Arthur na nagpupumilit biktimahin ang dalagang buntis. Subalit pinipigilan siya ng mga kalalakihan gamit ang mga kawayang may matulis na dulo, kaya hindi ito basta-basta nakakalapit. Pagkakita ni Arthur sa matandang berador, ay napangiti ito ng bahagya. Akma na sanang magsasalita si Kaigme pero hindi na natuloy. Dahil lumipad na ang manananggal papaalis doon. Pero bago ito tuluyang nakaalis,
ay sinulyapan muna nito ang matanda ng makahulugan. Narinig naman ni Kaigme ang sinasabi ng mga tao na siya lang pala ang paraan para umalis ang lalaking manananggal. At dagdag pa ng mga ito na wala nang pinipiling oras ang mga kampo ng kasamaan at maski tirik na ang araw ay nagagawa pa nilang sumalakay. Tila nagpantig naman ang tenga ng matandang berador. Sa kanya naalala ang mga aswang sa gubat. Hindi na siya nagpaalam sa mga tao na babalik na siya sa kanyang tirahan. Subalit pagdating niya roon ay nanlumo siya. Ang kanyang ginawang bahay ay wasak na. Nagkalat rin sa paligid ang mga bangkay ng kanyang mga alagang hayop, katulad ng mga aso at mga manok, na alam niyang nilapa ang mga ito ng mga aswang. Diyos ko! Nakalabas na ang grupo ni Macario. Huwag mo po sanang pahintulutan na maghasik ng lagim ang mga aswang sa ibaba ng gubat, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Gawin mo ulit akong instrumento para mapuksa ang mga salot na kampo ng kadiliman. Nanginginig pa dahil sa labis na pag-aalala para sa mga taong bayan habang nananalangin ng taimtim ang matanda. Sa kanya pinagtiyaga ang pinulot ang mga nagkalat niyang mga gamit at damit na pwede pang gamitin at suotin. Lumipat naman ang ibang kagubatan ang lahat ng aswang na pangkat ni Macario. Sa gubat kung saan nakatira ang manananggal na si Arthur sila nagtungo para magsanib sila ng puwersa. Aminado kasi sila na maski matanda na ang berador na matanda na si Kaigme, ay may sapat pa rin itong lakas at kakayahang lumaban para sila ay talunin. Subalit hindi ibig sabihin nun na takot na sila sa matanda. Gusto lamang muna nilang paghandaan ang muli nilang pakikipagtuos rito at tiyakin ang kanilang tagumpay. Nagpasalamat naman si Macario kay Arthur dahil sa tulong na ginawa nito para makalaya sila sa gubat ng may orasyon. Nagsasawa na din kasi silang mag-alaga ng mga iba't ibang hayop at kapag malaki na ay saka pa lamang nila ito lalapain. Sabik na sila sa sariwang karne at dugo ng tao, kaya ngayong malaya na sila ay paniguradong magpapakabusog ang mga ito. Lumipas ng mabilis ang mga araw at tunay ngang nangyayari na ang mga hindi gusto sanang isipin ni Kaigme na mangyari sa mga residente. Napapailing na lamang siya at napapaluha dahil sa mga inosenteng tao na nabibiktima at natatagpo ang wakwak ang mga tiyan sa mga gilid ng kalsada. Muling namayani sa bawat sistema ng mga mamamayan ng Santa Fe ang takot, kaya ang iba ay nagawa ng mag-al sa balutan dahil natatakot ang mga ito na baka sila na ang sumunod na mabiktima ng mga aswang. Nawala na rin ng tiwala sa kanya ang mga residente mula nang mangyari ang sunod-sunod na krimen. Subalit habang tumatagal at dumadami ang nabibiktima ay mas lalo namang nagtatanim ng galit si Kaigme sa mga aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at gagawin na niya ang nasa kanyang isipan. Ubus na ang pasensya ko. Maski itaya ko pa ang aking buhay ay wala na akong pakialam. Matanda na rin ako. Kaya tatanggapin ko na at yayakapin ang kinasusuklaman kong itim na kapangyarihan, kung ito naman ang magliligtas sa sangkatauhan. Elsa, asawa ko. Nena, anak. Patawarin niyo si Papa, ha? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko. Sana ay
Maintindihan ninyo ako sa aking gagawing desisyon. Kasabay ng pag-agos ng luha sa mga mata, ay isinubo ni Kaigme ng walang pag-aalinlangan ang itim na bertod ng pagkaaswang na ipinamana ng kanyang ama bago nalagutan ng hininga. Dahil sa pangako sa kanyang asawa at anak na hindi yayakapin ang kapangyarihan ng isang kampo ng kadiliman, ay matagal na panahon niyang itinago ang bertod at pinangalagaan. Subalit sa mga sandaling iyon ay dala na rin ang awa sa mga residente, ay nakapagdesisyon na siya ng isang bagay na pwedeng ikabago ang takbo ng kanyang buhay. Subalit wala niya siyang pakialam pa. Ang importante na sa kanya ngayon ay ang buhay ng karamihan. Nang maisubo ang bertod, ay nakaramdam si Kaigme ng tila paninikip ng kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang lunukin ang namana niyang bertod ng pagkaswang, ay napahawak siya sa parting iyon hanggang sa matumba siya at nabuwal sa lupa. Pagkatapos ay nawala ng ulirat. Gabi na nang bumalik ang malay ng matandang berador. Kakaiba na ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Matalas na ang kanyang pakiramdam. Pandinig at paningin. Namumula na rin ang kanyang mga matang nanlilisik. Sulidong puti na rin ang buhok ng matanda. Tumayo si Kaigme sa katumingala sa bilog na buwan. Ngumisi muna ito sa nagpakawala ng isang napakatinis at napakalakas na paggalulong. Mula sa pinagkukutaan ay narinig ni na Arthur, Macario at ng iba pang mga aswang ang isang nakakakilabot na alulong. Sigurado sila na hindi pang karaniwang aswang ang nagpakawala ng huning kanilang narinig at nagpatindig ng kanilang balahibo. Isang gabunan? May natitira pa pala sa kanila sa mga panahong ito. Mga kasama. Mukhang mali ang desisyon nating umalis sa silyadong gubat. Maaari niya tayong tugisin para kainin. Dahil mas paborito nilang kainin ang kagaya nating mga ordinaryong aswang lamang. Dahil nadadagdagan ang kanilang mga lakas. Nasa panganib ang ating mga buhay. Lahat ng mga aswang ay nagkatinginan sa isa't isa, pati na rin sina Macario at Arthur. Ang iba ay nakakaramdam na ng takot, pero ang iba ay nagtapang-tapangan. Nagpaalam si Arthur sa mga kasama. Ayon dito, ay lilipad muna siya at magmamatsyag sa himpapawid. Aalamin kung kaninong boses nang gagaling ang alulong na nakakatakot. Subalit habang lumilipad siya ng hindi kataasan, ay hindi niya inaasahan ang isang nilalang na bigla na lamang lumabas mula sa mga kakahuyan na lumundag papunta sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito nagawang umilag pa. Hawak-hawak ng mabangis na nilalang na iyon ang liig ng lalaking manananggal habang pabulusok silang pababa sa lupa. Nang matitigan ng mabuti ni Arthur kung sino ang nilalang na sumasakal sa kanya, ay saka pa lamang siya nagimbal ng husto. Nakilala niya ang matandang berador na si Kaigme bilang isa ng ganap na aswang nagabunan. Ano, Arthur? Nagulat ka ba? Pasensya na, pero hanggang dito na lamang ang paghahasik nyo ng lagim sa mga residente ng Santa Fe. Ngayong gabi ay tatapusin ko ng inyong kasamaan. Hindi na binigyan pa ng matandang gabunan si Arthur na makapagsalita. Sinakmal niya ito sa liig saka dinukot ng marahas ang puso ng lalaking manananggal na kaagad namang binawian ng buhay.
Ang kalahating katawan naman ni Arthur na naiwan sa kinaroroonan ni na Macario ay naglulupasay sa sahig hanggang sa hindi na ito gumalaw pa. Anong nangyayari sa kalahating katawan ni Arthur? Bakit tumigil na ito sa paggalaw? At bakit unti-unti na itong nalulusaw? May nangyayari bang masama sa kaibigan ko? Pero sino ang may kagagawa nito? Sino? Nanggagalaiti ang kalooban na may halong takot at kaba si Macario ng mga oras na iyon. Wala siyang kaalam-alam na patay na ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sobrang bangis ni Caigme bilang isang aswang nagabunan, ay hindi niya tinantana ng katawan ng lalaking manananggal hanggang sa hindi ito magkapira-piraso sa maliliit. Pinagbuntunan niya ito ng galit at maski ang mga pakpak nito ay kanyang pinagbabali na parang sanga lamang ng kahoy. Nang makuntento sa karumal-dumal na ginawa niya sa manananggal, ay saka pa lamang siya tumigil sa pagkatay dito. Pagkatapos ay baliwala niya itong iniwan sa gubat para ipagpatuloy ang paghahanap sa kuta ng mga aswang na pangkat ni Macario. Marahan lamang ang paglalakad ni Caigme. Pinapakiramdaman niya ng mabuti ang bawat paligid. Medyo natagalan bago siya nakasagap ng mga itim na enerhiya ng mga masasamang nilalang. Kaya tinungo kaagad niya ang direksyong pinanggagalingan ng mga iyon. Mas lalong lumalakas ang mga presensyang nararamdaman ng matanda. Pero sa pagkakataong ngayon, ay kalat na ang mga ito. Alam ni Caigme ang ibig sabihin na iyon. Napapangiti na lamang siya at kalmado pa ring nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa mula sa mga masukal na halamanan, ay may isang lalaking aswang ang palundag na sinalakay siya. Subalit walang kahirap-hirap niya itong nahawakan sa leeg. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa lumupaypay ang dila ng lalaking aswang bago niya ito binitawan. Sa sanga ng isang puno naman ay lumundag ng sabay ang dalawang aswang. Subalit gaya ng nauna, ay ganon din ang kanilang sinapit sa kamay ng gabunang berador. Habang mas lumalapit si Caigme sa kuta ng mga aswang, ay mas dumarami naman ang sumusugod sa kanya mula sa iba't ibang parte ng gubat. Mayroong nagmumula sa itaas, mula sa kanyang magkabilang tagiliran at mula sa kanyang likuran. Ay mayroon din pero binaliwala lamang iyon ng matandang berador. Parang natalo sa sabong ng mga manok na tinamaan ng tari sa katawan ang mga aswang na nilalagpasan ng matanda habang pinagtatawanan niya ang mga ito. Subalit sa huling ginawang pag-atake ng mga aswang, ay kinailangan ng gamitin ni Caigme ang kanyang daladalang baril. Walang habas niya itong pinaputukan ang mga nagsanib pwersang mga aswang at manananggal upang atakihin siya. Ni isa ay walang makalapit sa matanda. Kaagad na tumitimbwang ang mga ito sa lupa na natatamaan ng bala sa ulo. Hindi na rin nakatiis si Macario at nakisali na rin siya sa laban. Subalit maski magsama-sama sila ay wala pa rin silang magawang laban sa bagong silang nagabuna na si Igme. Nakilala na rin siya ni Macario. Nang malapitan niya ito ay muling napaatras ang pinuno ng mga aswang dahil hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Si Igme nga ba talaga ang isang nagabuna na yon? O namamalik mata lamang ako? Pero imposible. Paano siya naging aswang? At hindi lang basta aswang lamang, kung hindi isang makapangyarihang gabunan. Mamaya ko nasasagutin ang mga katanungan mo dyan, Macario.
tatapusin ko muna ang buhay ng mga tauhan mo. Kalmado ang buses ni Kaigme na sinagot si Macario. Mas lalong namangha ang pinuno ng mga aswang dahil maski malayo siya sa matandang berador na gabunan, ay narinig pa rin siya nito. Kaya naman, nakaisip ng ibang paraan si Macario para mailigtas ang buhay. Habang abala pa ang matandang gabunan sa pakikipaglaban ay napagpasyahan niyang tumakas. Nang makakuha siya ng magandang tiyempo, ay kaagad niyang nilisan ang lugar. Walang lingon-lingon niyang iniwanan ang mga kasamahang aswang at manananggal. Mailigtas lamang ang sarili niyang buhay. Nang maubos naman ng matandang gabunan ang lahat ng mga aswang at manananggal, ay sinundan na niya ang tumatakas na si Macario. Kahit saan ka magpunta, Macario, ay hinding-hindi kita lulubayan. Hahabulin kita at wawakasan ang iyong kasamaan. Masyado ka ng maraming napipinsala, kaya hinding-hindi kita mapapatawad sa kasamaan mo sa mga taga Santa Fe. Para namang sasabog ang ulo ni Macario nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ayon sa presensya nito ay sigurado siyang ang gabunan na si Igme ang nilalang na nakasunod sa kanya. Ano ba? Lubayan mo na ako, tanda. Parang awa mo na. Paano ka nga ba naging gabunan, ha, tanda? Natigil lang sa pagtakbo ang pinuno ng mga aswang. Dahil mula sa kanyang daraanan ay nakatayo na roon si Kaigme. Nginisihan siya nito ng nakakaloko saka nagsalita. Oh, Macario. Mukhang naduduwag na yata ang isang pinuno ng mga aswang sa katulad kong hamak na berador lamang, ah. Akala ko ba matatapang ang mga itinatalagang pinuno ng mga lahing aswang. Sa nakikita ko sa'yo mas matapang pa ang mga tauhan mong lumaban sa akin Maski nagbuwi sila ng buhay pero ikaw ang duwag mo pala, Macario. Huwag mo ako matawag-tawag na duwag, Igme. Dahil hindi ako ganon. Ginagamit ko lamang ang isip ko para mabuhay. Subalit sadyang makulit kang matanda ka at sinundan mo pa ako. Abay, hindi kita papayagang makatakas. At baka makapangbiktima ka pa ulit ng mga inosenteng mga tao sa labas ng gubat. Mahirap na. Isa pa, kung makatanda ka sa akin nauna ka pa ngang 1 taon sa akin Kaya ikaw ang matanda sa ating dalawa. Sinadyang inisi ni Kaigme si Macario para ito na ang gumawa ng unang pagsugod. Sa huli ay nagtagumpay ang plano ng matandang gabunan at sinugod na siya nito. Pinaglaruan muna niya si Macario at nang magsawa ay marahas na niya itong kinitila ng buhay. Nawakasan ko na rin ang buhay mo, Macario. Matatahimik na ang mga residente ng Santa Fe. Nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng mga taong biniktima ninyo ng walang kalaban-laban. Siya nga pala, matagal kong itinago ang bertod ng aking ama bilang isang gabunan at napilitan lamang akong gamitin ito dahil na rin sa pagsasabog ninyo ng lagim sa mga tao. Tapos na ang aking misyon at wala nang banta ng panganib sa mga residente. Kaya pwede na rin akong mamahinga. Ngumiti muna muli si Kaigme sa bilog na buwan bago niya itinutok ang sariling baril sa kanyang ulo. Mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kaluluwa ko. Pagpatak ng huling luha ng matandang gabunan sa lupa, ay siya namang pagputok ng baril sa kanyang ulo na naging sanhi ng kaagaran niyang kamatayan. Ibinuwis ni Kaigme ang kanyang buhay dahil alam niyang balang araw ay matutulad siya sa kanyang ama
na mahahayok din sa sariwang laman at dugo ng mga tao, lalo na't wala ng aswang sa gubat na natitira. Walang kaalam-alam ang mga residente na sa biglaang pagkawala ng mga aswang ay dahil ito sa kinikilala nilang matandang birador na tagapagligtas ng kanilang buhay na namaalam na rin sa mundo. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Kaigme ay kapakanan pa rin ng mga nakararami ang kanyang inisip kung bakit niya nagawa ang bagay na yon sa sarili niyang buhay. Pangunahing hanap buhay ni Maria ang pagtitinda ng kabuti sa palengke. Magaling siyang bumisto kung saang parte ng gubat siya makakakuha ng mga tumutubong kabuti na kanyang ibebenta. Dito niya binubuhay ang kaisa-isa niyang anak na babae na nasa edad na 7 pa lamang na nag-aaral sa unang baitang ng elementarya. Madalas sa bahay ng kanyang lolo, dumidiretso ang bata kapag oras na ng uwian. Nasa ibang lugar ang asawa ni Maria na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Araw-araw nawala ang babae sa kanilang bahay dahil sa klase ng kanyang trabaho, kaya hindi niya masyadong naaasikaso ang kanyang anak. Kaya mas malapit ang bata sa kanyang lolo dahil ito ang madalas niyang nakakasama at nag-aasikaso sa kanya. Wala namang pamimilian si Maria kung hindi ang magsakripisyo, dahil kung hindi siya maghahanap buhay ay mamamatay sila sa gutom. Hindi naman kasi sapat ang sweldo ng kanyang asawa sa pagkukonstruksyon nito, kaya kailangan niyang tumulong sa pagtatrabaho. Pero darating ang isang araw na ang mismong hanap buhay ni Maria ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan dahil sa swerteng kakapit sa kanilang buhay sa tulong ng kakaibang bertod ng asul na kabuti. Habang abala sa paghahanap si Maria ng mga kabuti sa gubat, ay bigla na lamang naagaw ang kanyang pansin ng isang kakaibang bagay sa may hindi kalayuan. Tinititigan niya iyon ng mabuti at base sa kanyang nakikita ay isa iyong kabuti pero kakaiba ang kulay na ngayon lamang niya nakita. Ha? Ano to? Isang kabuting asul? Wow! Kakaiba naman ito ah. Pero parang nag-iisa lang naman. Wala na kayang kasama ito? Baka mas mabenta kasi o mas masarap eh. Kaso nga lang, baka nakakalason naman. May uwi nga muna at matikman. Sa ibang lalagyan inilagay ni Maria ang asul na kabuti. Isinilid niya kagad ito sa kanyang bulsa saka muling naghanap ng kanyang ibebenta. Tanghali na nang makaipon ng sapat na kabuti si Maria na pwede niyang ibenta sa merkado. At nang maubos ang kanyang mga paninda, ay kaagad na siyang namili ng mga lulutuin niyang ulam para sa kanila ng kanyang anak. Habang nagluluto si Maria ng diningding na dahon ng malunggay na may sahog na inihaw na bangos, ay naalala niya bigla ang asul na kabuti na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at medyo napitpit na sa kanya inilagay sa isang mangkok. At nang kumulo ang sabaw ng nilulutong ulam, ay nilagyan niya ang mangkok ng pinaglagyan niya ng asul na kabuti. At nang maluto iyon, ay sinubukan niyang tinikman ang sabaw nito, pero kaunti lamang. Pinalipas muna niya ang ilang minuto, at nang wala namang masamang nangyari sa kanya, ay muli niya ulit itong tinikman, hanggang sa hindi na niya namamalayang naubos niya ito. Shucks, ang sarap pala ng kabuting ito. Sana makahanap ulit ako bukas. Pero teka, bakit parang mas lalo akong sumigla? Aba, ayos ah. Nawala kaagad ang pagod ko. Pwede na ulit akong umakyat ng gubat mamaya para maghanap na naman ng mga kabuti na pwede kong maibenta.
Pagkatapos nga niyang pakainin ang kanyang anak, ay inihatid na niya ito sa kanyang itay. Ang sigla-sigla ng kanyang aura at walang bahid na kapaguran sa kanyang mukha. Simula ng mga sandaling iyon, ay hindi na nakakaramdam ng pagod si Maria na labis talaga niyang ipinagtataka. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, pero inisip na lamang niya na baka nasa kondisyon lang ang kanyang katawan ng araw na iyon. Pagdating niya sa gubat, ay kaagad nakatagpo ng mga kabuti si Maria, maski nasa bungad pa lamang siya. Aba, akalain mo to kung sinuswerte ka nga naman. Bungad pa lang pero pera na kaagad ang sumalubong. Mukhang makakarami ako ngayong araw ah. Naging dubli ang kita ni Maria ng araw na iyon. Ang dating 200 lamang nakita niya sa isang araw ay naging 500 mahigit ang kanyang napagbintahan. Hanggang sa hindi na malaya ni Maria na sunod-sunod na dumating ang swerte sa kanilang buhay. Wala pa rin kaalam-alam na ang swerteng natatamasa ngayon ng babae ay galing sa asul na kabuti na isa palang bertod. Sa kabila ng pagkaabala ni Maria sa paghahanap buhay, ay hindi niya namamalayan na may mga mata na palang nakabantay sa kanya araw-araw. Kaya isang gabi, habang naguhugas ng mga pinagkain ng plato si Maria, ay may kung anong siyang naaninag na nilalang mula sa likod ng kanilang bahay. Tinititigan niya itong mabuti at kinusot pa ang mga mata ng parting kamay niya na walang sabon. Pero hindi niya ito mamukhaan. Pinunasan niya ng kanyang short ang kamay na may sabon. Saka niya ito nilabas sa kanilapitan. Subalit hindi pa rin niya maaninag ang mukha nito maski sa malapitan. Sino ka? Anong kailangan mo? At anong ginagawa mo dito sa likod ng aming bahay? Naks ha, kung balak mong pagnakawan kami ay huwag mo nang ituloy. Kasi hikaos din kami sa buhay. Bahagya lamang na napatawa ang misteryosang nilalang. Ayon sa boses nito, ay isa iyong lalaki. Narinig pa ni Maria na huminga ito ng malakas bago siya nakarinig ng mga boses na nanggagaling dito. Ako si Abe, isa akong duwende. Naparito ko dahil kailangan na namin ang iyong serbisyo at tulong dahil sa mabigat naming suliranin sa aming kaharian. Avi? Duwende? Kaharian? Lasing ka ba o lulong ka sa ipinagbabawal na gamot? Ang duwende, mga maliliit silang nilalang. Pero ikaw, mas matangkad ka pa sa akin na. Ang mabuti pa ay umalis ka na at maghanap ng ibang mapagtritripan. Naku, huwag ako. Pinigilan siya ni Abby na umalis, pero wala na siyang paglingon na ginawa. Sakto na sanang papasok siya sa loob ng bahay at isasara na ang pintuan nang marinig niya ang isang bagay na nagpaisip sa kanya. Ako ang may gawa, kaya ka nakakuha at nakakain ng asul na kabote. Isa iyong birtud na pwedeng pampaswerte sa buhay. At may kakayahan din itong palakasin ang iyong enerhiya at pangangatawan. Biglang sumagi sa isipan ni Maria ang mga kakaibang nangyari sa kanya simula nang makain niya ang asul na kabote. Lahat ng sinabi sa kanya ng lalaking duwende ay tumugma lahat sa kanyang mga naranasan. Ang magkaroon ng ibayong lakas dahil hindi siya napapagod. Biglaan ang kanyang pagkasigla at ang higit sa lahat ay sinuwerte siya sa kanyang hanap buhay. Muli siyang lumabas saka lumapit kay Abe. Hindi siya kaagad nakapagsalita dahil nag-iisip pa siya ng pwede niyang sabihin. Kung totoong ikaw ang dahilan kaya ako siniswerte ngayon dahil sa kabuting asul na ipinakain mo sa akin, ay maraming salamat, Avi. Naniniwala na ako na isa kang ang duwende. Pero sa suliranin mo namang nabanggit mo, ay paano ako makakatulong sa iyo? Binabala kaming sakupin ng mga duwending iti, Maria. Ayaw nila sa aming pamamalakad at ang gusto nila ay ang kanilang batas ang masusunod. Pero hindi kami pumayag dahil masyadong delikado ang kanilang batas para sa mga taong magkakamaling magambala ang lahat ng uri ng duwende sa gubat.
Kaya inutusan akong maghanap ng isang tao na may busilak na kalooban para makatulong sa aming problema. At ikaw ang taong napili ko, Maria. Ha? Bakit ako? Wala naman akong alam sa pakikipaglaban. O di kaya ipaglutas sa mga suliranin ng iba. Sarili ko ang problema, hindi ko malutas. Huwag mo nang problemahin ang bagay na yan. Kusang tumubo at nagpakita sa iyo ang itinanim kong asul na kabote. Dahil ikaw ang napili nitong tagapangalaga, kaya nasa iyong katawan na ang katangian ng isang mandirigma. Kusa mo itong magagamit kapag oras na ng pangangailangan. Simula nang kainin mo ang mabertod na kabote, ay ikaw na ang susundin nito. Tungkol naman sa sarili mong suliranin, ay kami na ang bahalang lumutas pagkatapos ng kaguluhang ito at magtagumpay laban sa mga kalaban. Pwede bang pag-isipan ko muna ng mabuti ang aking magiging desisyon, Abby? Mukha kasing hindi basta-bastang papasukin ko kung sakali. Tiyak na may magaganap na digmaan. Ikaw ang bahala, Maria. Hindi ka naman namin pipilitin kung ayaw mo kaming tulungan eh. Hindi rin namin babawian ang bertud na nasa iyo ng katawan. Babalik na lamang ako makalipas ang 3 araw para makapag-isip ka ng mabuti. Tumango lamang si Maria tanda ng pagtugon. Pagkatapos namang magpaalam ni Abe, ay nawala na ito na parang bula. Pumasok ang babae na may daladala ng iniisip na kailangan niyang magawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay parang lutang si Maria na nagpunta ng gubat. Napuyat kasi siya kagabi dahil sa kakaisip. Hindi siya kasi pwedeng magkamali ng magiging desisyon dahil baka marami ang mapapahamak sa huli na pwede niyang pagsisihan. Gaya ng dati, ay sinuwerte pa rin siya sa paghahanap ng mga kabote. Madali ulit siyang nakaipon ng marami, kaya tiba-tiba na naman siya sa pagbibintahan sa merkado. Naisipan niya na parang hindi nauubos ang mga kabote sa gubat na kanyang pinapasok. Para bang inaabangan lamang siya ng mga ito para magpakuha sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod pa rin niyang natatamasang swerte sa buhay, ay unti-unti na rin nabubuo ang plano sa kanyang isipan. Pagkalipas nga ng 3 araw, ay nagpakitang muli ang duwinting si Abby kay Maria. Dito na sinabi ng babae ang kanyang nabuong desisyon na pinag-isipan niya ng mabuti. Sige, sasama ako. Pero kailangan ko munang magpaalam sa aking ama. At saka ipagbibilin ko muna sa kanya ng mabuti ang aking anak habang ako ay wala. Baka kasi matagalan ako sa inyong daigdig eh. Wala kang dapat na ikabahala, Maria. Dahil katumbas ng 1 taon sa aming lugar, ay 1 oras lamang dito sa inyo. Kaya maski hindi ka na magpaalam pa. Naks, ang galing naman. O sige. Kailan mo ba ako balak na dalhin sa inyong daigdig, Abby? At kailan ko gagawin ang aking misyong pagtulong sa inyo para pigilan ang mga itim na duwende? Kahit ngayong gabi rin mismo, habang tulog pa ang anak mo, ikaw ay kung ano ang iyong desisyon. O siya, sige. Pero ganito na lang din ba ang kasuotan ko o magpapalit ako? Baka bawal ang nakabistida sa lugar niyo. Ayos na yan. Total pagdating mo roon, ay kusa namang magbabago yung kasuotan na naaayon sa iyong itsura. O ano, tara na. Akin ang 1 mong kamay. Sinunod ni Maria ang ipinag-utos sa kanya ni Abe. Paglapat ng kanyang kamay sa palad ng lalaking duwende, ay sabay silang naglahos sa lugar. Natagpuan na lamang ni Maria ang kanyang sarili sa isang napakagara at napakagandang lugar nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Labis na humanga si Maria na hindi niya magawang makapagsalita ng mga sandaling iyon. Dahil abala siyang inililibot ang paningin sa daigdig ng mga duwende. Sana'y nagustuhan mo ang aming daigdig, Maria. Sa bandang doon ang aming palasyo. Tara na, at ipapakilala kita sa aming reyna at hari. Wow! Napakaganda ng daigdig ninyo, Abby. Mas lalo na siguro ang loob ng inyong palasyo, no? Kaya siguro gustong sakupin ng mga itim na duwende ang inyong daigdig. Aba, pwede nang ituring na isang kayamanan ang ganito kagandang lugar.
Hindi dahil sa ganda ng aming daigdig sila interesado, Maria. Basta, malalaman mo mamaya kapag nakausap mo ng aming mahal na Reynang Arima at mahal na Haring Visconde. Binagtas nilang kalsadang halos diamante na ang makikita. Naiilang pa nga si Maria na apakan ang mga ito dahil nasasayangan siya at baka magasgasan. Pati ang kanyang kasuotan ay sobrang gara ng pagkakagawa. Kulay asul na kasyang-kasya sa kanyang pangangatawan at may mahaba pang espada na nakasukbit sa lalagyan na nasa kanyang tagiliran. Asul din na nakakuruna sa kanya na may malaking diamanting asul na kumikinang. Maski anong isipin niya ay hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Sa buong buhay niya kasi ay pawang mga gusgusing damit lamang ang kanyang mga isinusuot at ang karamihan ay hingi pa at ibinibigay ng mga kapitbahay nilang naaawas sa kanila. Pero ngayon ay para siyang prinsesa sa kanyang kasuotan. Ilang bisis pa niyang hinihimas ang tela nito at sobrang lambot ng bawat hiblang sumasayad sa kanyang mga kamay. Pagdating nila sa palasyo ay mas lalong naging aligaga ang mga mata ni Maria. Hindi kasi siya nagkamali ng sinabi na mas maganda ng dihamak ang loob nito kumpara sa hinangaan niya kaninang kapaligiran sa labas. Hindi ito totoo, hindi ba, Avi? Panaginip lang ang lahat ng ito, hindi ba? Hindi pa ako pwedeng mapunta dito sa paraiso dahil hindi pa ako patay. Avi, gisingin mo na ako sa napakagandang bangungot kong ito. Ano ka ba, Maria? Totoo ang lahat ng mga nakikita mo, no? Ito ang loob ng aming palasyo at wala ka pa sa paraiso. Tama si Ave Maria. Palasyo lamang namin ito at wala ka pa sa paraisong sinasabi mo. Siya nga pala. Ako nga pala si Reyna Arima. Ako naman si Haring Visconde. Ikinagagala ka naming maging panauhin dito sa aming palasyo, Maria ang Kapote. Hindi nakaimik si Maria nang makita niyang marahang naglalakad at umupo sa kanilang trono na hari at reyna ng mga duwende. Mas magara pa pala ang kasuotan ng mga ito kumpara sa kanyang damit. Napakaputi at napakalinis ng kutis ng mga ito. Bahagya siyang natumboy dahil sa angking alindog ng kagandahan ni Reyna Amira. Pero bumalik din ang kanyang pagiging babae nang mapagmasdan niya ang kakisigan ng hari. Tuwang-tuwa ang kalooban niya dahil ang minsang napanood niyang fairy tales sa telebisyon noong bata pa siya ay nangyayari na ngayon sa kanyang buhay. Ikinagagalak ko rin ko kayong makilala, mahal na Haring Visconde at mahal na Reyna Arima. Ang ganda at ang gugwapo niyong pareho. Natatawa na lamang ang mag-asawang hari at reyna, pati na rin si Abi sa inaasta ng babae. Para kasing nalunok na nito ang sariling dila dahil hindi ito makapagsalita ng maayos at diretso. Si Abi muna ang kumausap kay Maria para pakalmahin. Kailangan kasi ng babae na tanggapin na niya ang realidad at wala siya sa loob ng kanyang panaginip dahil pwede siyang mabaliw kapag pinilit niya ang sarili sa gusto nitong isipin. Pinahinga muna ng lalaking duwende ng malalim si Maria para pakalmahin. Sumusunod naman ito hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Pasensya na po kayo sa aking mga inasta, mahal na hari, mahal na reyna. Ngayon ko lang po kasi naranasang makakita ng ganito kagagandang tanawin at kasuotan eh. Pero ayos na po ako, kaya wag na po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon, Maria. Kung ganoon, handa ka na bang malaman ang iyong misyon dito sa aming daigdig, Maria? Oo po, handang-handa na ako. Kung ganon, makinig ka, Maria. Inumpisa ang idetalye ni Haring Visconde ang lahat ng dapat na malaman ni Maria. Ang tunay palang pakay ng mga itim na duwende sa kaharian ng mga mabubuting duwende ay ang kanilang hardin ng pagkabata. Doon tumutubo ang mga asul na kabote na pwedeng ibalik ang isang nilalang nakakain nito sa pagkabata ng itsura at katawan. 10 taon ang mababawas sa itsura ng nilalang nakakain nito
Pero kapag tao ang makakakain katulad ni Maria, ay magkakaroon ng walang kapantay na swerte, abilidad sa pakikipaglaban, at karagdagang lakas ng pangangatawan. Subalit mapili ang mga asul na kabuti sa pinagpapakitaan nilang mga tao. Tanging mga may malilinis na puso at budhi lamang ang makakakuha sa mga ito na pwede nilang maging tagapangalaga. Dagdag pa ni Reyna Arima na 3 araw mula sa araw na iyon ang pagbabanta ng mga itim na duwending lulusob sa kanilang daigdig. Kaya bago mangyari iyon ay dapat na maunahan sila sa mismo rin nilang kaharian sa tulong ni Maria na binansagang Mariang Kabuti. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ang misyon, pero gagawin ko po ang lahat para lamang matulungan kayo sa inyong problema, mahal na Haring Visconde at Reyna Arima. Salamat, Maria. Tunay ngang busilak ang iyong kalooban, kaya isa ka sa napili ng aming makapangyarihang asul na kabuti. Magtiwala ka sa sarili mo at sa kakayahang bumabalot sa iyong pagkatao, Maria. At samahan mo na rin ang taimtim na panalangin. Tiyak na magtatagumpay ka. Abe, dalhin siya sa kanyang magiging kwarto para makapagpahinga. Piliin mo ang pinakamaganda para maging komportable siya. Masusunod po, mahal na Haring Visconde. Tara na, Maria. Inakay ng lalaking duwende si Maria. Nagpasalamat at yumuko muna siya sa Reyna at Hari bago siya sumunod kay Abe. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili para hindi na muling magulat sa kagandahan ng kwartong pagdadalan sa kanya ng lalaking duwende. Magkagayon man, hindi pa rin niya maiwasan ang mamangha. Lahat kasi ng materyales at muebles ng kanyang naging kwarto ay puro mamahalin pagdating sa daigdig ng mga tao. Pati ang kanyang magiging higaan ay napakalambot na para bang nakahiga lamang siya sa ibabaw ng isang bulak. Bawat sayad sa balat ni Maria ng kanyang napakakomportabling hinihigaan ay ninanamnam niya ng mabuti. At ilang sandali pa ang nakaraan ay nagawa na rin niyang matulog. Ginising siya ni Abby dahil sa umaga na sa kanilang kaharian. Nakahanda na rin ang mga almusal sa lamesa, kaya pinagising at pinatawag na siya ng mahal na Hari at Reyna. Sa napakagarang kusina ay hinihintay na siya ng mga ito sa harap ng isang napakahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Mayroon dong litsong manok, litsong baboy, mga prutas at may mga gulay din. Parang pagkain lang din ng mga normal na tao ang mga kinakain ng mga duwende sa kanilang kaharian. Subalit puro matatamis ang lasa ng mga ito dahil sa mga pulot na kanilang inilalagay. Humingi ng permiso si Maria sa Hari at Reyna na kung maaari ba ay pwede na siyang kumain, na kaagad namang pinaunlakan ng mag-asawa. Kaagad na binuhat ni Maria ang isang plato ng lechon manok. Sa kanya kinuha ang isang paa ng lechong baboy. Pagkatapos ay kanya itong nilantakan. Tuwang-tuwa ang mga duwende dahil sa inaasta ng babae. Napaka-natural kasi nitong kumilos at walang halong kaplastikan. Kung sino siya sa kanilang lugar, ay ganoon din ang pinakita nitong ugali. Napakabilis niyang nasimot ang nasa kanyang plato, habang ang iba ay hindi pa nag-uumpisang sumubo. Naaliw kasi sila sa tinura ng babae. Panay-digay pa ni Maria kaya mas lalong natawa sa kanya sina Haring Visconde at Reyna Arima. Pati na rin si Abby ay hindi na iwasang makitawa. Pagkatapos ng almusal ay inilibot ni Abby ang babae sa kabuuan ng kanilang daigdig. Dinala din niya ito sa hardin ng walang hanggang kabataan. Sinabi ng lalaking duwende na iyon ang pinakamahalaga niyang poprotektahan para hindi ito makuha ng mga itim na duwende. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang itinakdang panahon para isakatuparan ng mga itim na duwende ang sugurin at sakupin ang kaharian ng mga mabubuting duwende. Sabik na rin kasi ang mga ito na makakain ng luntiang kabote para sila ay bumata. Handa na rin si Mariang Kabote
naharapin ang mga ito kasama ang mga mandirigmang duwende. Sa bungad ng bakuran ng palasyo sila nagpang-abot, kaya kaagad na nag-umpisa ang mainit na labanan. Naninibago si Maria sa paggamit ng armas niyang espada, subalit kusa namang gumagalaw ang kanyang katawan para umilag at umatake. Pinapaubaya na lamang ng babae ang lahat sa kumukontrol ng kanyang katawan, at sa huli ay nasanay na rin siyang makumpasan ito. Pero nahalata ni Maria ang isang bagay. Para bang minaman lamang na paslangin ng mga mabubuting duwending mandirigma ang mga itim na duwending kanilang nakakasagupa. Napaisip patuloy siya na kayang-kaya naman nila ang mga ito kahit nawala siya. Kaya bakit pa siya pinatawag? Ipinagpaliban muna niyang isipin ang mga bagay na iyon at pinag-igihan na lamang niyang paslangin ang mga nakakatapat na itim na duwende. Hanggang sa dumating na rin sa sandaling nalipol na nila ang lahat ng mga ito. Ang dali lang pala nilang patayin at ubusin. Hindi man lang ako pinagpawisan eh. Pero alam mo, may napansin ako kanina. Mukha namang kayang-kaya niyong labanan ang mga itim na duwende, maski nawala ako. Maria, may ipagtatapat sana kami sa'yo. Sana ay huwag kang mabibigla ha, kapag nalaman mo ang buong katotohanan. Napakunot ang noo ni Maria sa biglaang pagsabat ng duwending si Abe. Makahulugan din kasi ang lahat ng salitang binitawan nito. Anong ibig mong sabihin, Abby? Anong katotohanan? May iba pa ba akong dapat na malaman? Sabihin mo nga, Abby. Ako na ang magsasabi, Maria. Hindi ang mga itim na duwende ang tunay na kalaban natin. Ang totoo niyan ay pinag-insayuan nyo lamang sila. Patawarin mo kami, Maria, kung nagsinungaling kami sa iyo. Pero mas may mabigat pang mga kalaban bukod sa mga itim na duwende. Nagulantang si Maria sa mga narinig mula sa hari. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong nagaganap. Ang akala niyang tapos na ang labanan ay nagkakamali pala siya, dahil may mas mabigat pa pala siyang suliraning kakarapin. Haring Visconde, huwag niyo na pong pasakitin ang ulo ko sa kakaisip. Diretsahin niyo na po ako at kung bakit nagawa ninyo akong paglihiman. Sino pa ba ang mga makakalaban ko at gaano sila kalakas? Ang mga pulang duwende na umanib sa pagsampalataya kay Satanas, ang tunay nating mga mapanganib na kalaban, Maria. 10 beses ang lakas nila kumpara sa mga itim na duwendeng inyong nakasagupa. May mga kaanib din silang mga tagalabas at galing sa inyong mundo, pero hindi mga ordinaryong tao na katulad mo. Kung ganon, mas lalo pa pala akong maghanda ngayon. Pero teka, taga-mundo namin pero hindi ordinaryong mga tao? Sino sila at anong uring mga nilalang? Mga aswang sila, Maria. Aswang na gabunan. Pinakamalakas na uri ng mga aswang na nakatira sa inyong mundo. Masyado silang mapanganib. Napangangas si Maria sa narinig. Hindi kaagad nakapag-isip ng mga sasabihin. Wala sa kanyang isipan na makakaengkwentro at makakalaban niya ang mga kinakatakutang aswang na naninirahan sa mga kabundukan sa kanilang mundo, na napapabalitang paboritong pagkain ng mga ito ay ang mga tao. Nagsitayuan tuloy ang kanyang mga balahibo sa kanyang buong katawan. Napapalunok pa siya ng laway at napapailing habang salita niyang tinitingnan sina Abe, Haring Visconde at Reyna Arima. Nakakaramdam na rin ng pag-alala ang tatlo sa posibilidad na pagtangding tanggapin ni Maria ang responsibilidad na ibinigay nila sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Pero sa kabila ng lahat ng nalaman ko mula sa inyong mahal na hari at mahal na Reyna, ay para akong nasabik na makaharap ang mga pulang duwende at aswang na gabunan. Kung maaari ay bigyan niyo ako ng inyong mga basbas para mapagtagumpayan ko ang paglipol sa mga kalaban, para pare-pareho na tayong matahimik.
Ngayon din mismo ay lalakad na ako para puntahan at lipulin sila sa sarili nilang teritoryo. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking magiging laban sa mga kampon ng kasamaan. Nagulat man ang Hari Reyna at si Abby sa kaagarang naging desisyon ni Maria. Sumilay naman ang isang tuwa sa bawat puso ng mga ito. Bukod kasi sa mabuting pagkatao ni Maria Kabute, makikitaan din kasi ito ng isang buong determinasyon. Ibinigay nga ni Haring Visconde at Reyna Arima ang basbas na hinihingi sa kanila ng babae, at pagkatapos ng ilang minutong seremonya ay itinuro na nila ang direksyon kung saan ang tatahakin niya papuntang teritoryo ng mga pulang duwende at mga aswang na gabunan. Hindi na rin pumayag si Maria na may makakasama siyang maglalakbay. Mas magaan kasi ang kanyang pagkilos kapag mag-isa lamang siya, dahil alam niyang walang mapapahamak na kanyang makakasama kung sakasakaling matunugan at tambangan siya ng mga kalaban. Tanging ang sarili na lamang niya ang kanyang intindihing ililigtas at wala nang madadamay pang iba. Lumabas ng kaharian si Maria na dala-dala ang buo niyang tapang. Malayong malayo na siya sa dating Maria na tanging pagkuha lamang ng kabuti sa gubat ang alam. Simula kaninang naranasan niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan, ay umusbong na rin ang kanyang tapang. At habang mas napapalayo siya sa kaharian ng mga mabubuting duwende, ay mas lumalakas naman ang mga presensyang kanyang nasasagap sa buong paligid. Nagkalat ang mga ito at nagmula sa iba't ibang uri ng nilalang na nakatira doon. May mga nararamdaman siyang aura ng mga tikbalang, kapre, maligno, engkanto at iba pa. Pero ang mas nakatuon niya ng pansin ay ang presensya ng isang aswang. Sa palagay niya ay hindi naman iyon gabunan, kung hindi mas mababang uri lamang iyon ng aswang. Hindi naman mapanganib iyon para sa kanya, pero interesado si Maria na makita ang itsura nito, kaya pansamantala muna siyang lumihis ng direksyong tinatahak para puntahan iyon. Sa pagmamasid sa kapaligiran ay napagtanto ng babae na nasa loob pala siya ng isang gubat. Mula sa may hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay nakita niya ang isang aswang na may binibiktima itong tila isang sanggol, pero hindi pang karaniwan. Maitim ang kutis ng sanggol na may matatalas ding ngipin. Pero sa bagsik ng lalaking aswang na iyon ay hindi ito umubra, kaya ang sanggol ang nalapa. Kakaiba ang kagubatang iyon, dahil bukod na sa halos nandoon na ang lahat ng klase ng mga masasamang nilalang, ay napakabigat pa ng itim na aurang bumabalot dito na nangangahulugan lamang na nasa pugad siya ng masasamang elemento at lamang lupa. Dahil din mismo sa presensya ni Maria ay natukoy ng aswang ang kanyang kinaroroonan gamit ang talas nito sa pang-amoy. Ura-urada nitong iniwan ng binibiktimang tiyanak, saka sinugod ang babae. Inilabas naman ni Mariang Kabute ang kanyang espada. Sa kanya sinalubong ng patakbo ang aswang. Kaagarang namatay ang aswang na iyon. Dahil na magtama ang kanyang mga kuko sa espada ni Maria, ay nabali ang lahat ng iyon, at talim ng sandata ng babaeng mandirigma ay dumiritso iyon sa liig ng aswang. Naputol ang ulo nito na kaagarang binawian ng buhay. Ang tiyanak naman naghihingalong biniktima ng aswang ay tila ba nagkaroon ng panibagong lakas nang makaamoy ng sariwang laman ng tao. Maski nakalabas ang mga bituka nito, ay nagawa pa rin niyang sugurin si Maria. Napailing na lamang ang babae, sa kanya sinipa ng malakas na parang bula ang tiyanak na iyon. At pagkabalandra nito sa isang punong kahoy, ay nagkanda bali-bali ang mga buto at leeg nito, kaya tuluyan na rin sumambulat ang mga laman loob nito sa lupa hanggang sa bawian na rin ito ng buhay. Binalikan naman ni Maria ang tinatahak na daanan na tila ba walang labanang nangyari. Ibang klaseng gubat din ito ah. Ganito pala kadelikado ang magpunta sa teritoryo ng mga pulang duwende at mga aswang na gabunan. Mabuti na lang talaga at hindi ako nagsama ng mga kawal na duwende. Mas nararamdaman ko ng mabuti ang paligid
at mga aura ng mga nilalang na nakatira dito. Pero ang tanong, malayo pa kaya ako sa mga pakay kong lugar? Ilan pa kayang uri ng mga nilalang ang aking makakaengkwentro bago ako makarating doon? Ay, bahala na nga lang. Nilaro-laro pa ni Maria ang hawak na espada habang siya ay naglalakad. Hanggang sa hindi na sinasadya na mayroon siyang natamaan na hindi niya matukoy kung halaman lamang ito o nilalang na may buhay. Pinasadahan niya ng mabuti ang kabuuan ng kinaroroonan niyang lugar, subalit wala siyang nakita. Hanggang sa mula sa himpapawid ay naramdaman niya ang biglaang paglakas ng hangin. Kaagara na kinutuban si Maria ng kakaiba. Tinitiyak niyang may nilalang na may kakayahang lumilipad ang nasa ere ng pinanggagalingan ng biglaang pagbugso ng kakaibang hangin na dumadampi pa sa kanyang balat. Iba yung kilabot kasi ang nararamdaman niya kapag dumadampi ito sa kanyang katawan. Hanggang sa napatutuhanan niya ang kanyang hinala nang magpakita sa kanyang isang babaeng may mabangis na muka. Putol ang katawan nito at may mahabang pakpak na tulad ng isang paniki. Isang manananggal nga. Tama ang hinala ko. Pero ito ang malaki mong pagkakamaling nagawa sa iyong buhay. Manananggal ka. Ang magpakita sa akin. Ngayon na kasi matatapos ang iyong masasayang sandali dito sa mundo niyo. Walang kahirap-hirap na pinagpuputol ni Maria ang mga pakpak ng manananggal. Kaya naman, nawalan ito ng balansi sa paglipad. Hindi nito makontrol ang sarili kaya pabulusok itong bumagsak sa lupa na nauna pa ang kanyang muka. At dahil sa lakas, ay nabali ang leeg nito na siyang naging dahilan para bawian ang sariling buhay. Pinukulan naman ng babae ang katawan ng manananggal, saka ito nagpatuloy sa paglalakbay. Sa kabutihang palad ay wala na siyang ibang nakaengkwentro pa, hanggang sa marating na niya ang teritoryo ng mga aswang nagabunan at mga pulang duwende. Maingat siyang lumapit sa lugar para hindi makahalata ang mga kalaban. Kailangang masorpresa ko sila sa aking pagdating. Pero bago ako magpakita, ay babawasan ko muna ang kanilang mga bilang nang sa gayon ay hindi ako masyadong mahirapan. Patago-tago si Maria sa mga punong kahoy at madidilim na parte ng paligid habang pumupunta siya sa likod ng mga tagabantay ng pulang duwende sa bukana ng kanilang teritoryo. Isa-isa niyang dinudukot ang mga ito at dinadala sa madilim na bahagi ng gubat pagkatapos ay kanyang ginigilitan ng leeg. Nang maubos niya ang mga iyon, ay saka pa lamang niya inilantad ang sarili sa mga natitirang mga pulang duwende at mga aswang nagabunan na abala sa pag-uusap-usap. Halatang nagulat ang lahat, lalo na nang makilala nila ang kasuotan ng babae. Kasuotan ng isang mandirigmang galing sa lahi ng mga mabubuting duwende. Oh, ano? Magtititigan na lang ba tayo? Tara na, umpisahan na ang laban at nang matapos na ito para makauwi na rin ako. Siya nga pala. Ubus na ang mga tagabantay ninyong pulang duwende sa bukana. Pinauna ko na sila sa impyerno. Labis na nainsulto ang pinakapinuno ng mga pulang duwende, pati na rin ang pinakahari ng mga aswang nagabunan. Sa pamamagitan ng isa nilang utos, ay sinugod nila si Mariang kabote. Gumuhit muna sa mga labi ng babae ang nakakalukong pagngiti saka siya tumakbo para sugurin din ang mga makakalaban. Parang mga maliliit na punong kahoy na ginagapas sila ni Maria. Bumabagsak ang kanilang mga katawan sa lupa na nahahati sa dalawa. Para namang wala sa sarili ang pinuno ng mga pulang duwende at hari ng mga aswang nagabunan, dahil na imbis na mag-alala ang mga ito sa kanilang mga nasasakupan, ay kabaliktaran ang kanilang nararamdaman. Humahanga kasi sila sa ipinamalas ni Maria na galing sa pakikipaglaban. Nakangiti pa silang dalawa na nagkakatinginan. Halos parehas sila ng nasa isip ang pananabik na makaharap at makalaban ng babaeng mandirigma.
Hanga-hanga ang ganda at galing sa pakikipaglaban ng babaeng iyan. Hindi ba, Haring Damortes? Kapag nagapi ko siya, ay gagawin ko siyang aking reyna. Siya ang magluluwa ng aking mga magiging supleng. Tama ka sa sinabi mo, Nano. Pero mali ka sa iba mong sinabi. Dahil ako makakatalo sa kanya at sa akin siya mapupunta. Mas lalong lalakas ang lahi ng mga gabunan dahil sa aming magiging anak. Ayaw magpatalo ng dalawa sa kanilang mga sinasabi. Pero sa huli ay nagkasundo sila na kung sino ang mananalo at makakatalo kay Maria ay malugod nila itong tatanggapin. Aba, mga lapastangang mga ito. Akala nila hindi ko sila naririnig. Hoy, mga pangit. Wala akong pipiliin sa inyong dalawa, no? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makisama sa mga masasamang kagaya ninyo. Pero hindi ako ang mamamatay kundi kayo, mga manyak na to. Hindi nahirapang ubusin ni Maria ang mga nakasagupang mga nilalang. Hanggang sa sina Damortes at Nano na lamang ang tanging natitirang buhay sa kanilang mismong teritoryo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito at kaagaran silang sumugod ng sabay at hindi na nila binigyan si Maria ng pagkakataon para makapagpahinga man lamang kahit na ilang segundo. Sa pag-aasam na mapapangasawa ng isa sa kanila ang babae ay walang habas nila itong inatake. Natsambahan naman ni Damortes na madaplisan ng kanyang kuko si Maria kaya nagdiwang ang kalooban nito. Mukhang sa akin mapupuntang babaeng yan, Nano. Pasensya na, kaibigan. Pero sa akin ang tagumpay. Huwag kang pakakasiguro, kaibigang Damortes. Hindi pa ganap na natatalo ang babae. Baka sa huli ako ang manalo sa ating pustahan. Abat, mga hinayupak na to? Ginawa pa akong pamusta. Teka nga nang maturuan na kayo ng leksyon. Pagtayo ni Maria mula sa pagkakaluhod ng isa niyang tuhod sa lupa habang nakatusok ang espada niya sa lupa, siya naman ang naunang sumugod. Walang habas din niyang inatake ang magkaibigang duwende at gabunan hanggang sa magtagumpay niyang matamaan sa leeg at mapatay si Damortes. Imbis na magalit ay natuwa pa si Nano sa mga nangyari. Naisip kasi niya na wala nang hahadlang pa sa kanyang mga maiitim na binabalak para sa babaeng kursunada niyang mapangasawa. Sa akin ka mapupunta, babae. Ako ang magiging hari mo at ikaw ang magiging reyna ko ng panghabang buhay. Gagawa tayo ng isang malaking pamilya. Hala, assuming ang namumutlang duwende na ito, lumaki nga hindi mo nagawa eh. Magpalaki pa kaya ng isang pamilya? At saka sa liit mong yan, sigurado akong jutes ka. Natawa na lamang si Maria sa mga sinasabi nito. Nainsulto naman si Nano, kaya gumawa na ulit ito ng pag-atake. Pinaglaruan lamang siya ni Maria at sa huli ay kanya itong pinutulan ng ulo. Natapos ang labanan sa ganoong eksena. Sinuyod muna niya ang buong lugar at nang makatiyak siyang wala nang natitira pa maski ni isa sa mga pulang duwende at mga gabunang aswang, ay nagpasya na itong bumalik sa kaharian ng mabubuting duwende. Pagbunga din na Reyna Arima, Haring Visconde, Abi at ang iba pang mga mabubuting duwende kay Maria, na kahit tamis ng inigawad niyang ngiti sa mga ito, ay alam na nila ang magandang nangyari. Hindi na nila tinanong ang babae sa mga kaganapan dahil base sa aura nito ay nanalo ito sa laban. Kaagad na nilapatan ng paunang lunas ng mga duwending manggagamot ang sugat ni Maria na kaagad namang naghilom. Gaya ng napagkasunduan ay binigyan nila si Maria na nag-uumapaw na swerteng dadalhin niya pabalik sa kanilang mundo. Niyakap pa siya ni Reyna Arima at Haring Visconde, saka paulit-ulit na nagpasalamat sa kabutihang ginawa niya sa kanilang lahi. Pagkatapos ay hinatid na siya ng mga kawal. Nagkamay at nagpasalamatan naman sa isa't isa sina Maria at Abi sa bukana ng lagusan bago tuluyang pumasok si Maria.
paglitaw niya sa kanilang mundo ay saka pa lamang siya nakaramdam ng tunay na kaginhawaan. Gabi pa rin ang mga sandaling iyon at nadatnan niya ang kanyang anak na nasa mahimbing pa ring pagkakatulog. Tumabi si Maria sa kanyang anak at kaagaran din namang nakatulog dahil sa labis na pagod. Pagsapit ng bagong araw ay iyon na rin ang simula ng pagtanggap ni Maria ng mga biyayang galing sa swerteng ibinigay sa kanya ng mga mabubuting duwende. Mabilis siyang nakaipon ng sapat na pera sa pamamagitan ng paglalako ng mga nakukuha niyang kabuti sa gubat hanggang sa nakapundar siya ng isang karinderya. Pumatok naman ang kanyang mga timpla sa mga ulam at merienda sa panlasa ng kanyang mga kabarangay hanggang sa ito'y lumago. Dumarami ang kanyang mga branches hanggang sa tuluyan na siyang yumaman at nagawa niyang klas na restaurant ang kanyang mga negosyo. Tuloy-tuloy ang naging pag-unlad ng buhay ni Maria sa gabay ng mga duwending lihim pa rin siyang binabantayan. Maraming salamat mga kaibigang duwende dahil sa nag-uumapaw na biyayang natatanggap ko sa pang-araw-araw. Huwag kayong mag-alala, makakaasa kayong hindi magbabago ang ugali ng isang Maria na minsan nyo nang nakasama sa laban. At saka, ibabahagi ko rin ang iba kong natatamasang kasaganaan sa buhay sa mga taong hikaw sa buhay. Muli, maraming salamat, mahal na Reyna Arima. Mahal na Haring Visconde at sayo din, Avi. Lalong-lalo na sa lahat ng mga mabubuting duwende na aking naging kaibigan. Ang asawa naman ni Maria ay nadamay rin sa swerte nito at mula sa pagiging construction worker ay unti-unti itong napromote na nagumpisa sa pagiging foreman at napunta sa pagiging isang magaling na inhinyero. Lahat ng tao na napapadaan sa kalye na kung saan may nakatirik na matanda at malaking puno ng nara ay nakakaramdam daw umano ng panlalamig sa katawan at kilabot. Lalo na kapag naririnig ng mga ito ang panagoy ng isang misteryosang babae. Kaya ang iba ay umiikot na lamang ng dinaraanan at iniiwasang magawi roon dahil pinaniniwalaang ang matandang puno ng nara ay pinamamahayan ng mga iba't ibang elemento katulad na lamang ng isang maligno. Subalit ang ibang residente sa sitio Bayongbong ay walang pamimilian kung hindi ang dumaan sa kalyeng iyon dahil iyon lamang ang tanging daanan papunta sa kanilang mga tahanan. Ang mga mamamayang malapit lamang ang bahay sa nasabing puno na pinangingilagan ng lahat ay lumipat na rin ang tirahan dahil sa halos gabi-gabi silang ginagambala ng panagoy ng isang babae na pinaniniwala ang isang maligno. May mga nagsabi pa nga na ang malignong babae ay naghahanap ng isang taong makakatulong sa kanya para makaalis sa puno ng nara dahil isinumpa daw ito roon at ang sino mang makapagpapalaya rito ay bibigyan niya ng isang baul ng kayamanan. Pero ang mas ikinababahala ng lahat, maski mga usap-usapan lamang ng mga matatanda, ay ang sinasabi nila na dahil palaging nananagoy ang babaeng maligno, ay naghahanap ito ng makakasama sa loob ng punong kahoy na kahit anong tao, mapabata man, babae o lalaki, o maski matanda, basta may makasama lamang siya at hindi na malulungkot na mapag-isa. Wala pa namang napapabalitang nakakita at nagpatotoo sa sinasabi nilang babaeng maligno. At wala pa naman itong nasasaktang tao, kaya inugali na lamang nilang magsabi ng tabi-tabi po kapag napapadaan sila sa gawi roon. Subalit habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong naging nakagigimbal ang mga pangyayari dahil hindi na basta-basta panagoy ang kanilang mga naririnig, kung hindi mga alulong ng isang nakakatakot na nilalang ang gabi-gabing nararanasan ng mga residente. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ang isang binata galing sa kanyang trabaho at lulan ito ng kanyang motor, ay tahimik niyang binabagtas ang kalye
na kung saan nakatirik ang matandang puno ng nara. Sanay na ang binata sa panaguhi at alulong ng naririnig niya mula sa matandang puno. Subalit sa gabing iyon ay hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng kagimbal-gimbal na pangyayari mula sa sinasabing maligno na nakatira doon. Nang mapatapat kasi siya sa matandang puno, ay panay ang kanyang busina sa sinasakyang motorsiklo. Ganoon kasi ang lagi niyang ginagawa at iyon din ang turo ng mga matatanda sa kanya kapag natatapat na siya doon. Subalit mula sa unahan ng kalsada ay may nailawan siyang isang nakakatakot na nilalang. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Kulay berde ang kutis nito, malalaki ang mga mata at halos butas lamang ng ilong ang makikita. Tapos wala itong bibig, pero may mga balat na nagkukorting mga pangil sa itaas ng baba nito at ang tenga ay matutulis. Imbis na sumigaw ay nagawa pang pumikit ng binata sa kataimtim na nagdasal. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay wala na ito sa kanyang harapan. Pero pagtingin niya sa side mirror ng kanyang motor ay halos mahulog ang kanyang puso sa lupa dahil sa sobrang pagkagulat nang makita niyang nakakatakot na nilalang na nakaangkas na sa kanyang likod. Doon ay hindi na napigilan ng binata ang mapasigaw ng malakas, saka mabilis na pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Nang malapit na ito sa kanilang tirahan ay saka pa lamang siya sumemplang. Mabuti na lamang at naagapan siya ng kanyang mga magulang at mabilis siyang naipasok sa kanilang bahay. Kinabukasan ay inapoy ng lagnat ang binata at nagbabago din ang kulay ng kanyang balat at nagiging berde. Lumalamlam ang mga mata nito, saka nahihirapang huminga. Sa labis na pag-aalala sa kanya ng kanyang pamilya, ay dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Subalit hindi naman siya nakitaan ng doktor ng kahit anong sakit, kaya kaagad din silang pinauwi. Kaya nagdududa na ang pamilya ng binata na baka may kinalaman ang malignong nasa matandang puno ng nara sa nangyayari sa binata. Kaya kaagad silang nagdesisyon na dalhin na ito sa pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar. Mas lalo pang nagpalakas ng kanilang hinala dahil ng gabing ding iyon ay malakas na halakhak mula sa puno ang maririnig at hindi na alulong. Kilala sa bansag na kakanggata ang albularyong tandyag sa lugar na pinuntahan at nilapitan ng mga pamilya ng binata. Gumagamit kasi ito ng kakaibang sangkap para manggamot ng kanyang mga pasyente. Gata kasi ng niyog at sabaw ng buko ang mga paunahin niyang sangkap, kaya sa binansagan sa ganoong pangalan. Gamit ang 3 itim na kandilang sinindihan ay inilagay ito ng albularyo sa iisang lamesa. Nagpakuha siya ng 3 hollow block, sa kanya ay pinaikot sa mga kandila para gumawa ng tila isang lutuan. Doon ay ipinatong niya ang isang malaking lata at nang medyo uminit na ibinuhos niya roon ang gata ng niyog na kanyang daladala. At nang kumulo iyon ay hinawin niya ito sa pinagsalangan. Sa kanya ibinuhos sa sabaw ng buko na nasa maliit na plangganita. Unti-unting nagkakahulma ang gata hanggang sa ilantad nito sa kanila ang itsura ng nilalang na gustong kumuha sa binata. Sinabi nito sa mga magulang ng kanyang pasyente na isang maligno ang nagkaroon ng kursunada sa kanilang anak at gusto niya itong makasama sa kanyang kaharian. Nararamdaman din niya sa aura ng binata ang isang kalungkutan na tiyak na nanggagaling sa maligno. Ang mas nagpabigat sa kalooban ng mga magulang ng biktima ay ang sinabi ni Kakanggata na mahihirapan niya itong magamot dahil hawak na ng maligno ang kaluluwa ng binata. Tanging isang paraan na lamang ang pwedeng magsalba sa buhay ng kanyang pasyente. Isang tao ang mag-aalay din ng kusa sa sarili nitong kaluluwa bilang kapalit o kabayaran. Walang pagdadalawang isip na umuwi ang ama ng binatang pasyente, saka kinuha ang isang palakwal. Pinigilan man siya ng kanyang asawa, subalit hindi ito nagpaawat. Pagdating niya sa kinaroroonan ng matandang puno ng nara,
ay walang pag-aalinlangan niya itong sinibak sa katawan. Sabay sabi sa katagang, "Palayain mo ang anak ko! At kaluluwa ko ang kunin mo, hayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo!" Makalipas lamang ang ilang sandaling paninibak ng lalaki sa lumang puno, ay unti-unti nang naninikip ang dibdib nito hanggang sa hindi na siya makahinga at nawala ng buhay. Bumubula ang bibig na bumulagta ito sa lupa. Wala namang may naglakas ng loob na sundan ito dahil takot din ang mga tao na isugal ang kanilang mga buhay. Dahil naman sa pag-hysterikal ay nahimatay ang asawa nito, kaya hindi na rin nakasunod. Pagkagising ay maganda at masamang balita na ang bumungad sa ginang. Ligtas na ang buhay ng kanyang anak, samantalang ang kanyang asawa ay isa ng malamig na bangkay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng babae at nang hindi na nito nakayanan pa, ay unti-unti na rin itong nawala sa katinoan hanggang sa tuluyan na itong nabaliw. Napapailing na lamang si Kakang Gata sa mga nangyari. Pero sa isip-isip niya ay nangyari na ang lahat. Ang tanging nasa isipan na lamang niya ngayon ay kung paano niya pigilan ang pagkakalat ng lagim ng maligno sa mga tao at tuldukan na ang paglalaganap nito ng takot sa bawat puso ng mga mamamayan ng Sitio Bayumbong. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang malaking trahedya sa isang pamilya, isang grupo ng kabataan ang lula ng isang magarang sasakyan ang dumating sa sitio. May mga dala-dala ang mga ito ng mga pagkain, may inom, at iba pang mga pwedeng dalhin sa isang liblib na lugar para mabuhay. Si Kakang Gata na ang tumayong lider ng maliit na populasyon ng Sitio Bayumbong ang humarap sa mga ito. Ang grupong ito ay kinabibilangan ng isang dalaga, isang tomboy, at isang lalaki ang iniluwa ng sasakyan pagbukas nito. Magandang tanghali po, Tatang. Magandang tanghali naman sa inyo, iyo. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Ako nga po pala si Argel. Ito naman po si Tommy, isa pong tomboy. At ito naman si Jek. Tunog bakla ang pangalan pero tunay po siyang lalaki. Napagtripan kasi naming magkakaibigan na magliwaliw sa mga ganitong liblib na lugar. At dito naman kami dinala ng aming sasakyan. Kaya kung maaari ay hihingi po sana kami ng pahintulot na dumito muna sa inyong sitio ng ilang araw. Yan ay kung hindi po bawal sa inyong kautusan. Ako naman si Kakang Gata. Tawagin niyo na lamang akong Kaka. Isa akong albularyo sa lugar na ito at tumatayo na ring leader. Wala namang problema kung didito kayo ng mga ilang araw. Pero sana lang ay sundin ninyo ang aking mga paalala para na rin sa inyong pansariling kaligtasan. Wala pong problema sa bagay niyan, Kaka. Ano po ba mga dapat at hindi namin dapat gawin? Alam kong mahihirapan kayong maniwala sa mga sasabihin ko. Pero lahat ng taga rito ay napatunayan na totoo ang mga maligno. Nagkatinginan ang tatlo sa mga narinig. Hindi sinasadyang panindigan sila ng mga balahibo sa kanilang mga katawan. Ano po bang gusto ninyong puntuhin? Diretsahan na lamang po sana, Kaka, nang alam naman namin kung anong aming mga iiwasan. Bueno, ang kalyang dinaanan ninyo kanina ay may nadaanan kayong isang matandang puno ng nara, hindi ba? Iwasan ninyo sana ang pumaroon, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Huwag niyo na ring pansinin o pakialaman ang maririnig ninyo tuwing gabi kung ayaw ninyong mabiktima ng babaeng maligno. Iyon na lamang ang nais naming iwasan ninyo. At kung magiging matigas ang ulo ninyo, ay wala na kaming magagawa. Sige na, ihanda na ninyo ang inyong mga dalang gamit. Hindi na lamang sumagot ang tatlo. Sa katunayan kasi, ay kakaiba rin talaga ang presensyang nararamdaman nila nang madaanan at makita nila mula sa gilid ng kalsada ang matandang punong tinutukoy ng albularyo. Subalit ipinagkibit balikat na muna nila iyon at minabuting itayo muna nila ang daladala nilang malaking tent sa isang patag na lugar. Sa kanila ibinaba ang kanilang mga gamit. Medyo lumayo sila sa mga kabayan para maski mag-iingay sila, wala silang mabubulao na natutulog
at iwas na rin sa gulo. Habang lumilipas ang mga oras, ay lumulubog na rin ang araw. Mabuti na lamang at bago sumapit ang gabi, ay naayos na ng 3 taga-Maynila ang kanilang mga gamit. At habang nagiinuman ay bigla na lamang nilang narinig ang isang panagoy na ang busis ay babae. Umaakyat sa sistema ng 3 ang kuryosidad at nagdesisyon sina Tommy at Jikjik na hanapin ang pinanggagalingan ng boses. Subalit pinigilan sila ni Argel. Sa kanya ay pinaalala sa mga ito ang mga sinabi sa kanila ng matandang albularyo. Subalit dahil sa medyo sinasapian na ng alak ang utak ng dalawa, ay hindi sila nagpapigil. Kumuha sila ng tig-iisa nilang flashlight, saka sinundan ang boses. Wala namang nagawa si Argel kung hindi ang sundan ng 2 kasama, dahil hindi niya pwedeng pabayaan ang mga ito. Maski babae si Argel, ay mas matalino at mas buo ang kanyang loob kumpara sa 2 niyang kaibigan. At habang papalapit sila sa matandang puno ng nara, ay mas lumalakas naman ang panagoy ng kanilang naririnig. Subalit nang makarating sila sa lugar, ay bigla itong nawala. Nilibot pa nilang matandang puno ng nara at nagbakasakaling nagtatago lamang doon ang isang babaeng hinihinala nilang matagal nang nanuloko at nananakot sa mga tao sa Sitio Bayongbong. Subalit wala silang natagpuan. Babalik na sana sila, subalit wala pang isang dipa ang kanilang nalalakad nang muli na naman nilang marinig ang panagoy. Binalikan nila ang puno subalit muli iyong nawala. Dahil sa inis ay inihian ni Jikjik ang puno. "Hoy Jikjik, huwag mong gawin yan, ano ba? Nagpunta tayo rito para maglibang at magsaya. Hindi yung pakikialaman ng mga bagay-bagay na hindi naman natin alam o kabisado ang sitwasyon. Bumalik na nga lang tayo." Galit na ang dalagang si Argel ng mga sandaling iyon. Hindi naman niya alam kung natuloy ang binatang kaibigan ang balak nitong ihian ng puno dahil tumalikod siya rito kanina. Babae pa rin kasi siya at may delikadesa kaya hindi niya pwedeng hayaang makita ang kaibigan na nakalabas ang pagkalalaki nito kung sakali man. Nakabalik naman sila ng maayos sa kanilang tenda. Pagkaayos ng mga kalat ay dumiretso na sila sa loob ng kanilang matutulugan. Dala ng kalasingan ay kaagad naman silang nakatulog. Ngunit ilang minuto ang lumipas, nagising si Argel dahil sa pag-ungol ni Jikjik. Tinangka niya itong ginising at baka binabangungot lamang. Subalit pagdampi ng kanyang palad sa pisngi ng binata, ay ganoon na lamang ang kanyang pagtataka dahil inaapoy ng lagnat ang kanyang kaibigan. Gaya ng natutunan niya ay nagbasa siya ng isang panyo, saka pinunasan ng katawan ng binata. Pagkatapos ay nilagay niya ang pinangpunas sa noo nito. Kumpiyansa naman siyang bumalik sa pagtulog. Subalit nang magising uli siya at maliwanag na ang paligid, ay muli niyang pinakiramdaman ang temperatura ng kaibigan. Subalit halos mapaso siya sa taas ng lagnat ng binata. Tarantang ginising niya ang kaibigan nilang tibo na si Tommy para ipabantay rito si Jikjik bago siya lumabas at humingi ng tulong kay Kakang Gata. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nakakasalubong niya na kung saan banda nakatira ang albularyong matanda. Mabuti na lamang at may nakapagturo kaagad sa kanya at sinamahan pa siya nito papunta doon. "Ang titigas talaga ng ulo ninyo. Binalaan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Inilalagay nyo lang sa peligro ang inyong mga sarili. Dalhin nyo rito ang inyong panghas na kaibigan at titingnan ko kung paano siya mapapagaling o kung pwede pa siyang pagalingin." Hindi nakaimik si Argel. Wala pa kasi siyang sinasabi, subalit alam na ng albularyo ang patungkol sa nangyari sa kaibigan nilang si Jikjik. Tumango lamang siya saka mabilis na bumalik sa kanilang tenda. Tumulong na rin ang ibang mga kalalakihan ng Sitio Bayongbong para buhatin ang binatang binalutan nila ng kumot dahil nakakapaso na kasi ang lagnat nito. Napailing ang albularyo nang makita ang binata. Sinili pa niya ang pagkalalaki nito at doon niya napagtantong totoo ang kanyang hinala. "Hindi kayo nakinig sa akin. Nagawa pang ihian ng kaibigan niyo ang bahay ng maligno. Kaya ngayon, nasa bingit na siya ng kamatayan.
Parang awa niyo na po, Kakang Gata. Gamutin niyo po ang kaibigan ko. Nalasing lamang po siya kagabi kaya hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ikinalulungkot ko, Argel. Pero wala na akong magagawa para dyan. Pero may alam akong paraan na pwede ninyong gawing dalawa para mailigtas ang inyong kasama. Ano pong paraan? Sabihin ninyo, Kaka, at gagawin namin mailigtas lamang si Jikjik. Matalik po kaming magkakaibigan, kaya hindi namin pwedeng pabayaan ang isa't isa. Kung ganon, ay makinig kayo. Isang babae ang maligno, kaya isang babae rin ang kanyang kahinaan at pwedeng lumaban sa kanya. Ituturo ko sa inyo ang orasyon kung papaano makapasok sa kanyang bahay nang hindi niya namamalayan. Kailangang mahanap ninyo ang kulungang gawa sa baging kung saan nakakulong ang kaluluwa ng inyong kaibigan. Huwag na huwag kayong mabibigo dahil kapag nakita niya kayo at natalo sa laban, ay pati kayo ay magiging kanyang bihag ng panghabang buhay. Babala ko sa inyong dalawa, anumang kayamanang makikita ninyo ay huwag kayong magpapasilaw dahil mga pain niya iyon para kayo ay kanyang matalo. Itinanim ni Argel at Tommy ang lahat ng sinabi at bilin sa kanila ni Kakang Gata. Pinapasok sila sa loob ng kanyang bahay at doon ito sinabi ang orasyon na uusalin sa harapan ng punong nara para makapasok sila sa daigdig ng malignong babae mamayang gabi. Sa paglubog ng araw ay kaagad na kumilos ang magkakaibigang Argel at Tommy. Iniwan muna nila si Jikjik sa bahay ng matandang albularyo para may mag-asikaso dito. Matapang nilang pinuntahan ang matandang puno ng nara at habang papalapit sila ay malulutong na paghalakak ang kanilang naririnig, subalit hindi sila nagpasindak. Pagdating nila sa lugar ay kaagad nilang inusal ang orasyon habang nakapikit ang kanilang mga mata. Nararamdaman na lamang ng magkakaibigan na parang nag-iba na ang temperatura sa paligid at nang magmulat sila ng mga mata ay nasa iba na silang lugar. Marahan silang naglalakad para hanapin ang sinasabi ni Kakang Gata sa kanila na kulungang baging. Sa may hindi kalayuan ay nakita nila iyon at sa loob nito ay nakahandusi sa lapag ang kaluluwa ng kanilang kaibigan. Inilabas ni Argel ang isang maliit na bote na nilagyan ng matandang albularyo ng orasyon. Saka nito itinapat sa kaluluwa ni Jikjik. Hinigop naman ito ng bote at nang matagumpay na naipasok ay saka ulit ito sinaraduhan ng dalaga. Akma na sana silang aalis nang makita ni Tommy ang nagsisikintabang mga alahas. Pagkahawak pa lamang niya sa isa sa mga ito ay sigaw na ng babaeng maligno ang namutawis sa paligid. Dahil sa lakas ng sigaw ay napatilapon pa silang pareho sa mga bundok ng kayamanan. At nang magpakita sa kanila ang nakakatakot na itsura ng maligno ay nanginig ang kanilang mga kalamnan. Subalit tinapangan pa rin ni Argel ang kanyang kalooban. Naganap siya ng pwedeng ipanlaban sa maligno at nang makapanyang isang matulis na gintong bagay ay ibinato niya ito sa nilalang at matagumpay naman niya itong nasapul sa noo. Tara Tommy, mukhang guguho na ang lugar na ito. Kailangan na nating makalabas. Kumaripas sila ng takbo pabalik sa kanilang pinanggalingan at mabuti na lamang bago mawasak ang daigdig ng maligno ay nilamon na sila ng itim na liwanag. Saka sila dinala sa labas ng punong nara. Dali-dali nilang nilisan ang lugar dahil pagtingin ni Argel sa kanyang relo ay mag-aalas 12 na. Kapag kasi inabutan si Jikjik ng hating gabi at wala pa ang kaluluwa nito sa kanyang katawan ay tuluyan na itong mamamatay. Pagdating nila sa bahay ni Kakang Gata ay kaagad nilang iniabot sa matanda ang maliit na bote. Sa pamamagitan ng isang dasal ay kusa itong nagbukas. Saka lumabas ang tila usok na bumabalot sa katawan ng binatang nakahiga. Maya-maya lamang ay nagmulat na ito ng mga mata at nawala na ang mataas na lagnat. Niyakap ng dalawang kaibigan, saka sila sabay-sabay na nagpasalamat kay Kakang Gata. Kinabukasan ay nagpaalam na ang tatlong taga-Maynila sa mga taga-sityo Bayongbong. Pero bago sila umalis ay iniwan muna ni Argel
ang mga napakahalagang bagay na nasa kanyang bulsa sa matandang albularyo. Sana po ay makatulong ang mga ito para umangat ang inyong buhay dito sa inyong lugar, Kakanggata. Kabayaran iyan dahil sa pagligtas ninyo sa buhay ng aming kaibigan. Sige po, aalis na kami. Mag-iingat kayo. At kung maiisip ninyong bumalik dito, huwag kayo magdalawang isip. Tumango lamang ang tatlo, saka sila sumakay sa kotse. Saka pa lamang napatingin si Kakanggata sa nakasara niyang mga palad. Pagbuklat niya ay doon niya nakita ang alahas at mga ginto pala ang iniabot sa kanya ni Argel. Mukhang alam na kaagad niya kung saan galing ang mga iyon. Napapailing na lamang ang matanda, saka napapangiti. Pilyang dalaga talaga. Pero salamat, Argel. Salamat. Matutulungan mo nang umangat ang buhay namin dito. Natulungan mo pa kaming mapuksa ang maligno. Isa kang tunay na alagad ng liwanag. Ang tuwang nadarama ni Kakanggata ay mas dubli pa sa nararamdaman ng tatlong magkakaibigan nang ilabas ni Argel ang isang dakot ng alahas mula sa kanyang bulsa. Ang pangyayaring iyon ay naging aral sa kanilang buhay. Habang nasa kanila ang mga alahas at ginto, ay hindi nila makakalimutan ang minsan ng pangyayaring naglagay sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ang revolusyon o himagsikan ay naging sentro sa pagbuo ng modernong mundo. Ang salita mismo ay tumutukoy sa radikal, pagbabagong anyo, at may maraming mga pangkaraniwang gamit na naglalarawan ng mga pinomena mula sa revolusyong pang-industriya sa sexual na revolusyon bilang isang makasaysayang proseso. Ang revolusyon ay tumutukoy sa isang kilusan, madalas na marahas, upang ibagsak ang isang lumang rehimen at ipatupad ang kumpletong pagbabago sa pangunahing mga institusyon ng lipunan. Paano na lamang kung hindi pangkaraniwang nilalang ang maghimagsik sa sangkatauhan, bagkus mga nilalang na tinatawag ng mga aswang. Sila'y umahon sa madilim na sulok ng mundo ng karimlan upang maghasik ng lagim sa sangkatauhan. Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Mga ate at kuya, atin pong sabay na pakinggan ang panibagong kwentong ito. Ang digmaan sa pagitan ng mga sundalo at mga kampo ng kadiliman. Digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Mapanglaw ang kalangitan. Nahaharangan ng makulimlim na ulap ang sinag ng buwan na sinasabayan ng malalakas at dumadagundong na pagguhit ng mga kulog at kidlat, na tila ba'y nagpapahiwatig na bubuhos ang malakas na ulan. At sa pagbuhos nga ng malakas na ulan sa kailaliman ng gabi, isang mahabaging ina ang labis na naghihinagpis dahil sa pagkasawi ng kanyang nag-iisang anak na dapat sana'y mamumuno ng kanilang angkan. Nalalapit na sana siyang ihirang na bagong hari ng mga bangkilan nang makaengkwentro nito ang pangkat ng mga sundalo na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Armando Suarez. Nagpanukal ang Philippine Army na pinamumunuan naman ni Lieutenant General Donato Bartolome na magdeklara ng malawakang pagtuligsa sa mga kampo ng kadiliman na patuloy na gumagambala sa ilang mga lalawigan ng Kamindanawan. Isang batalyon ang pinadala ni General Bartolome sa Mindanao para tugisin ang mga halimaw na naghasik ng lagim, at si Teniente Suarez ang komandante sa ipinadalang hukbo. Nagsilbing gabi ang umaga sa Mindanao at lahat ng mamamayan ay nanatili sa kani-kanilang mga bahay para sa kanilang kaligtasan. Simula kasi noong mamatay ang inihirang na bagong hari ng mga bangkilan, ay nagbitaw ng matinding sumpang ina nitong si Dilema
na reyna ng kanilang angkan. Ipinagkanulo niya ang sarili niyang kaluluwa sa nilalang na naghahari sa dagat-dagatang apoy, kapalit ng walang hanggang kapangyarihan upang makapagiganti sa mga sundalong pumaslang sa kanyang pamilya. Matapos ibigay ni Satanas ang hiling ng reyna ng mga bangkilan, ay nag-organisa ito ng malawakang pagpupulong sa pagitan ng bawat angkan ng mga halimaw upang magasik ng kasamaan sa sanlibutan. 3 malalakas na angkan ang umanib sa kanya upang magasik ng lagim sa buong lalawigan ng Mindanao. Ang 3 angkan na ito ay kinabibilangan ng mga hari ng Gabunan, Asbo at mga Alan. Bukod sa kanilang pagbubuklod, ay hiniling din ni Dilima sa hari ng kadiliman na takpan ng maitim na ulap ang pagsikat ng araw para mas tumindi ang kanilang puwersa na labanan ang mga sundalong pumaslang sa kanyang mag-ama na patuloy silang tinutugis. Tinupad naman ni Lucifero ang kanyang iminungkahi dahil binalot ng dilim ang liwanag ng sikat ng araw. Nagmistulang gabi ang umaga na tila nagpapahiwatig na may paparating na dilubyo. Tila nakakaranas ng matinding epidemya ang bawat pamilya sa iba't ibang lalawigan ng Mindanao. Wala silang magawa kundi ang magtago sa loob ng kanilang kabayan. Gayunpaman ay hindi pa rin sila ligtas sa mga naghimagsik ng mga halimaw. Sinisira kasi ng mga ito ang kanilang mga bahay at sapilitang pinasok ng mga aswang at doon nila isinasagawa ang karumaldumal na pagpaslang. Halos mahigit kumulang sa 50 kabayan na ang sinasalakay ng mga halimaw. Bawat pamilya ng kanilang pinapasok ay walang habas nilang pinagpapatay at nilalantakan. Dinudukot nila ang mga laman loob at walang awa nilang nilalamon. Kalunos-lunos ang sinapit ng ilang pamilya dahil lasog-lasog ang kanilang mga katawan sa kamay ng mga aswang. Pinalad naman ng ilang pamilya na may konkretong bahay dahil hindi sila basta-basta mapasok ng mga nilalang. Naglipanan na rin sa bawat distrito ang iba't ibang uri ng nilalang na pinamumunuan ni Dilima. Tila'y sinakop na nila ang buong Mindanao upang sila ang mangibabaw, na gawing alipin at pagkain ang mga pangkaraniwang tao. Teniente Suarez, kailangan namin ng backup. Napakarami na ng kalaban at marami nang nasawi sa aming pangkat. Wikang paghingi ng tulong sa kabilang linya ng isang sundalo habang nilalabanan nila ang mga halimo na sumasalakay sa kanila. Tinanong ni Lieutenant Suarez ang destinasyon ng mga ito dahil malinaw niyang naririnig ang walang humpay na pagputok ng barel na halatang napapalaban ang mga ito. Hinatin niya kasi ang kabuuang hukbo sa 4 na pangkat dahil ilang distrito at baryo nang sinasakop ng mga halimaw. Habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sasakyan, ay bigla na lamang silang sinalakay ng napakaraming tiktik. Lumilipad ang mga ito sa harapan ng sasakyan para harangan ang salamin upang hindi makita nang nagmamaniho ang kanilang dinaraanan. Tenyente, hindi ko makita ang harapan. Ihinto ba natin ang sasakyan? Madidisgrasya tayo nito. Anin ang nagmamaniho kay Teniente Suarez. Huwag mong ihinto ang sasakyan. Ituloy mo lang ang pagmamaniho. Ako nang bahala sa kanila. Tura naman ng Teniente sa katabi nito na natataranta na sa pagmamanipula ng manobela. Matapos iyon sabihin ni Teniente Suarez, ay mabilis niyang ikinasa ang bitbit na armalite at walang habas na pinaputukan ang harapan ng salamin. Nabasag ito at nagsitalsika ng mga bubog na tumama naman sa katawan ng mga tiktik at kasamang bumaon sa kani-kanilang katawan ang mga bala. Walang tigil niyang pinaulanan ng bala ang napakaraming tiktik sa kanilang harapan na tila ba wala ng katapusan. Pakiwari niya may kumukontrol sa mga ito dahil hindi sila umiiwas sa mga bala. Nagulat na lamang siya nang biglang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng barel sa bahaging likuran kung saan naroon ang kanyang hukbo. Sinipat niya ng tingin ng side mirror at doon niya natanaw ang malalaking asbo o dambuhalang itim na aso na hinahabol ang kanilang sasakyan.
Hindi rin basta-basta nila natatamaan ng mga bala ang mga asbo dahil maliksi ang mga ito kung kumilos at naiiwasan nila ang mga bala. Ang iba sa kanila ay tumalo ng mataas at lumapag sa bubungan ng sasakyan. Walang habas na sinisira ng mga ito ang makapal na trapal na nagsisilbing bubong. Tumulo ang malalapot na dugo sa bubungan ng pagbabaril ng mga ito ng mga sundalo at asintadong tinamaan ng ilang asbo sa ibabaw ng bubungan ng sasakyan. Nagtataka si Lieutenant Colonel Armando Suarez kung bakit sila tinambangan ng mga halimaw na para bang pinagplanuhan. Hindi niya alintana na siya ang punteriya na nagpasimula ng himagsikan sa pangkat ng mga halimaw. Wala rin siyang kalam-alam na ihihirang na hari ng mga pangkilan ang kanyang napaslang buhat ng madestino sila sa Mindanao. Ang natatandaan niya lang noon, bago nagsimula ang revolusyon ng mga halimaw, nang sumpain siya na isang babaeng umiiyak habang yakap-yakap ang anak na kanyang pinaslang. Hindi niya noon magawang patayin ang ginang dahil wala ito sa estado ng pagkahalimaw. Samantala, nagimbal na lamang sila nang umalog ang kanilang sinasakyan habang matuloy na tumatakbo. Dahil walang habas itong sinuwag ng ilang dambuhalang itim na baboy sa kaliwang gilid ng sasakyan, dahilan para tumagilid at tuluyang mabuwal. Sa pagkatumba ng kanilang sinasakyan ay mabilis lang lumabas habang iba sa kanila ay nahirapan ng makalabas dahil nakatamo sila ng matinding pinsala sa kanilang katawan. Nayupi kasi ang ilang bakal sa gilid ng sasakyan at naipit ang kanilang mga paa. Subalit hindi na nila nagawang tulungan ang kanilang mga kabaro dahil pinalibutan na sila ng mga halimaw. Bukod pa roon, inaatake rin sila ng mga tiktik na hindi maubos-ubos na lumilipad sa himpapawid. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng pangkat ni Teniente Suarez at ng mga halimaw. Dumating pa sa puntong naubusan na sila ng bala dahil sa hindi mabilang na nilalang ang mga umaatake sa kanila. At dahil sa naubusan sila ng mga bala, ay wala silang nagawa kundi labanan ang mga ito ng malapitan gamit ang kanilang mga patalim na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Habang abala sa madugong labanan sina Teniente Suarez, ay malakas na sigaw naman ang pinakawalan ng mga sundalong naipit sa loob ng sasakyan. Dahil walang habas silang sinunggaban ng mga malalaking asong itim. Halos kalahati nang nasasawi sa kanilang bilang at ang iba na may nakatamo na ng matinding pinsala dahil sa mga natatanggap nilang mga kalmot at kagat mula sa mga aswang. Nagkalat na rin ang napakaraming bangkay sa malawak na kalsada na tila'y bumaha ng dugo dahil sa mga putol-putol na katawan. Wala na silang magagawa pa na puntahan ng mga humihingi ng backup dahil kritikal na rin ang kanilang sitwasyon. Teniente, ano nang gagawin natin? Mukhang hindi nila tayo bubuhayin pa. Kakaunti na lamang tayo at napakarami pa nila. Takot na ani nito sa Teniente. Ang magagawa na lang natin ang labanan sila. Lalabanan natin sila hanggang sa huli nating hininga. Mamamatay tayo na lumalaban at may paninindigan sa bayan. Ibubuwis natin ang ating mga buhay para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Tura naman ng Teniente sa kabarong nawalan na ng pag-asang mabuhay at batid na ang nalalapit na kamatayan. At dahil siya ang namumuno sa kanilang hukbo, ay pinilit niyang patibayan ang loob ng mga kasamahang sundalo. Napapansin na kasi niya ang matinding hilakbot sa mga kasama. Matapos niyang palakasin ang loob ng mga kabaro, ay tila naman nabuhayan ang mga ito na labanan ang mga halimaw. Bawat atake ng mga asbo, bangkilan at mga tiktik ay solido nilang sinasaksak sa mga hawak nilang patalim. Hinarap naman ni Teniente Suarez ang isang dambuhalang itim na baboy na sumusukat ng 5 talampakan na hindi nalalayo sa kanyang taas. Mabalasik at masyado itong agresibo dahil walang tigil itong sinusunggaban ng matatalas nitong mga ngipin ang Teniente. Hindi naman nagpapatinag dito ang Teniente at matapang nitong hinarap ang halimaw sa pamamagitan ng pamamaraan nito pagdating sa malapitang labanan. Bawat pilantik ng dambuhalang baboy sa kanya ay agad naman niyang naiiwasan at nasasangga.
Hindi lamang pag-iwas ang kanyang ginagawa, bagkus sinasabayan niya ito ng pag-atake gamit ang matalas niyang punyal. Isang malakas na pag-angil ang nagsisilambayan sa dambuhalang nilalang ng bumaon sa kanyang katawan, ang patalim ni Teniente Suarez. Muling hinugot ni Teniente ang punyal, dahilan para pumalandit ang masaganang dugo sa natamong sugat ng aswang. Matapos sugutin ni Teniente ang patalim, ay muli niya itong itinarak sa lalamunan ng mabalasik na nilalang ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Matagumpay ding napaslang ng ilang mga sugatang sundalo ang mga nakatunggalin nilang aswang at ramdam nila ang matinding pagod habang hinahabol ang hininga. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban kahit alam na nilang dihado sila. Subalit ang mahalaga sa kanila ay mabawasan ang mga halimaw dahil alam nilang may darating pa na panibagong hukbo ng mga sundalo na lilipol sa mga kampo ng kadiliman. Napamulagat na lamang si Teniente Suarez nang may tumawag sa kanyang pangalan sa bahaging likuran. Napabulalas na lamang siya nang masilayan niya kung kanino galing ang tinig na iyon. Dahil ang himig na iyon ay nanggaling sa taong minsan na niyang nasilayan noon na walang iba kundi si Dilema, ang pasimuno ng himagsikan. Kumusta ka na, Teniente? Siguro na may naaalala mo pa ako. O baka naman gusto mo pang magpakilala ako sa'yo. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Pinatay mo ang asawa at anak ko. Kaya't papatayin din kita. Pero hindi ako makapapayag na basta ka na lamang mamamatay ng ganoon kadali. Ipapalasap ko sa'yo ang masaklap na kamatayan. Paihirapan muna kita at babalatan ng buhay. Lintik lang na walang gante. Ani na paggalit ni Dilema sa pumaslang sa kanyang pamilya. Habang nasa likuran niya ang kanyang mga alipores na handa na rin silang salakayin. Ikaw palang pasimuno ng lahat ng ito. Dapat noong una pa lang pinatay na kita. Hindi ko lubos na akalain na isang babae ang nagpasimuno ng himagsikang ito. Paano mo nagawang pasunurin ang mga halimaw na ito? Tura naman ni Teniente rito at napapatanong sa ginang kung paano niya nagawang pamunuan ang pangkat ng mga halimaw dahil isang hamak lamang siyang babae. Paano ko nagawa ito? Simple lang ang sagot sa tanong mo, Teniente. Dahil isa akong makapangyarihang nilalang at reyna ng aming angkan. Nasa ilalim ng pamumuno ko ang lahat ng halimaw na naririto ngayon. Sagot naman ito sa kaharap. Mga kasama, patayin silang lahat maliban sa lalaking ito. Dugtong na ani ni Dilema at inutusan ng mga alipores nito na salakayan ng mga sundalong maliban kay Teniente Suarez. Tila nakabaon na sa hukay ang kanilang mga paa dahil sandamakmak ang kanilang makakalaban. Waray nila nasa huling hantungan na ang kanilang mga buhay. Subalit isang malaking milagro ang dumating sa kanilang buhay. Sapagkat bigla kasing sumulpot ang mga sibilyan na handa ng labanan ang mga halimaw, bitbit ang kani-kanilang mga sandata, katulad na lamang ng mga palakol, pana, karit na panggapas sa trigo, at mahahabang matsete. Sila ang mga mamamayan ng nasabing distrito, at ang iba sa kanila na wala ng mga mahal sa buhay, buhat ng paslangin ang mga ito ng mga halimaw. Tinulungan sila ng mga sibilyan na puksain ang mga kalaban na handa na ring ialay ang sarili nilang mga buhay upang supilin ang kampo ng kadiliman. Mas naging mainit ang tagpo sa madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo, sibilyan, laban sa mga halimaw. At hindi rin maiwasan na may masawi sa pangkat ng mga sibilyan. At sa pagkasawi ng ilang sibilyan ay mabilis na kinuha ni Teniente Suarez ang 2 matsete na nakasadlak sa lupa upang gamiting armas. Nais niyang harapin ang pinuno ng mga halimaw na nananatiling nakatayo sa kanyang harapan habang nakangising pinagmamasdan ang nagaganap na labanan. Matapos niyang makuha ang 2 matalas na matsete ay hindi na siya nagdadalawang isip pa na atakihin ang kalaban. Bawat wasiwas niya ng matsete ay agad namang naiiwasan ni Dilema kahit hindi pa ito nagpapalit ng anyo. At dahil sa determinado si Teniente na puksain ng pinuno, ay ginamit niya ang mga tinatago niyang estratehiya
sa pagkikipaglaban. Walang habas na niyang natataga si Dilima sa balikat nito, dahilan para sumabog ito sa galit na ikinauwi sa pagpapalit nito ng anyo bilang isang mabalasik na nilalang. Napupunit ang balat nito at tinubuan ng malalagong balahibo. Tumatalas din ang mga kuko at ngipin at nagbago ang postura ng katawan nito bilang isang dambuhalang halimaw. Tinubuan nito ng malalapad na pakpak at buntot na kalintulad ng isang kumudo. Tila hindi na lang ito basta reyna ng mga bangkilan, kundi ganap na isang demonyo dahil ibininta na nito ang kanyang kaluluwa sa hari ng kadiliman ng impyerno. Matapos nitong magpalit anyo, lumipat ito sa ere at walang habas na sinalakay si Lieutenant Suarez. At habang inaatake si Teniente ng mga matatalas na kuko ni Dilima mula sa ere, ay walang tigil naman niya itong hinaharibas ng 2 machete upang hindi ito tuluyang makalapit sa kanya. Ngunit sadyang mabilis ang kalaban dahil malaya itong nakakalipad sa himpapawid. Magkakasunod na kalmot ang kanyang natamo nang maliksi siyang sinunggaban ni Dilima. Nagawa pa nga niyang mabitawan ang isang machete dahil nagawang hiwain ang kanyang braso ng mga matatalas na kuko ng katunggali. Tila wala siyang kalaban-laban sa lakas at bilis ni Dilima. Napapaluhod na lamang siya sa lupa nang humagupit ang mahabang buntot ng pinunong bangkilan sa kanyang leeg, dahilan para mahiwa ito at bumulwak ang malapot na pulang likido. Akmang dadagitin na sana siya ni Dilima, ay bigla na lang niyang narinig ang tunog ng ilang hukbong panghimpapawid. Hudyat na dumating na ang kanilang alyansa o bagong hukbong sandatahan na pinadala ng Manila Infantry Battalion, Philippine Army Command. Sakay din ng pandigmang himpapawid ang ilang mga dambuhalang sniper. Hindi nila pwedeng gamitin ang machine gun dahil maraming sibilyan ang madadamay na maaari nilang ikasawi. Hindi na naituloy ni Dilima ang badya niyang pag-atake kay Lieutenant Colonel Armando Suarez dahil asintado siyang inasinta ng sniper sa ulo. At dahil sa lakas ng barel ay tuluyan itong bumulusok sa lupa habang nangingisay ang katawan na parang isang bulate na binudbura ng asin. Mabilis na tumayo si Teniente Suarez at naglakad patungo sa nakabulagta na halimaw. Kahit batid niyang hindi na ito mabubuhay pa sa tindi ng tama sa ulo nito, ay walang habas niya pa rin tinagpas ang ulo nito. Tumilapon ang ulo ni Dilima sa lupa na mabilisan nitong ikinasawi. Tila nabahag naman ang buntot ng mga aswang nang mapaslang na ang kanilang pinuno. Ngunit kahit na tumakas man sila, ay hindi na sila pinakawalan pa ng mga sundalong lula ng panghukbong himpapawid. Hindi lang kasi helicopter ang dumating sa lugar, bagkus malalaking sasakyang panlupa, sakay ang napakaraming sundalo. Magkakahiwalay nilang tinahak ang iba't ibang distrito ng Mindanao para tugisin ang mga naghimagsik na halimaw. Samantala, dinaluhan naman ng medical rescue team ang pangkat ni Teniente Suarez upang gamutin ang kanilang mga sugat. Maging ang iba pang mga sundalo na bahagi ng 1st Battalion na pinadala sa Mindanao sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Armando Suarez. Makalipas ang 2 araw, ay nalipol ng kasundaluhan ang mga halimaw at muling bumalik ang katiwasayan ng Mindanao. Naglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa kalangitan at muling sumikat ang sinag ng araw, hudyat na nagwagi ang kabutihan sa kasamaan. Sinunog ng mga mamamayan ang mga labi ng mga nasawing aswang at binigyan naman ng maayos na libing ang mga nasawing sibilyan. Ang mga labi naman ng mga sundalong namatay ay iniuwi sa kanilang mga pamilya. Ginawaran sila ng parangal at medalya bilang alay sa matapat nilang tungkulin sa inang bayan. Dahil sa pagbuwis ng buhay ng mga sundalong bahagi ng 1st Battalion sa pangkat ni Lieutenant Colonel Armando Suarez, ay tumaas naman ang ranggo ni Teniente bilang Brigadier General at tinaguri ang bayani ng Mindanao. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa naganap na madugong digmaan, ay isang nilalang ang muling nagising sa pagkakahimlay upang ipagiganti ang mga nasawing kaori na muling magtatatag ng panibagong himagsikan.